Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2791-2800. Lihim na lupain ng Shinhei. Nang marinig ni Yang Yian si Sukon na nagsasalita, tumingin siya sa kanyang mga mata at nakitang tila hindi siya nagsisinungaling. Agad niyang tiningnan si Sukon ng may bagong mata. Hindi niya inaasahan na sa malalayong lugar ng God Realm, ang mga sinaunang celestial race na ito ay makikita ng malinaw ang mga bagay-bagay. Salamat. Nagpasalamat si Yang Yian kay Sukon. Nagpapasalamat siya sa ngalan ng buong Ascending Clan. Ang saloobin ni Sukon sa Ascending Clan ay mahalaga. Kami ang sinaunang celestial na lahi, ngunit hindi kami ang mga Diyos ng Central God Realm. Naturally, walang diskriminasyon. Ganito rin ang nararapat. Si Sukon ay napakagalang. Ngumiti si Yang Yian at tumango. Sa katunayan, maaari niyang pag-usapan ang isyong ito, ngunit naguguluhan pa rin siya sa sigasig ni Sukon. Hindi kaya may hihilingin siya. Direkta niyang tinanong, Kuya, may kailangan ba akong gawin? Pagkatapos sabihin ito, napagmasdan ni Yang Yian na nag-iba-iba ang ekspresyon ni Sukon. Sinabi niya sa kanyang puso, ito ay makatwiran. Hindi niya tatanggihan kung ano ang maaari niyang gawin, ngunit kailangan niyang linawin ang mga bagay at huwag hayaan ang mga tao na paglaruan siya. Mula sa ekspresyon ni Sukon, masasabing mayroon talaga siyang isang bagay na hihilingin, kung hindi, hindi siya magiging sobrang masigasig sa kanya. Kailangan mong malaman na siya ay isang estranghero sa Kaishen Realm. Hindi makatwiran para sa isang master ng Kaishen Realm na maging sobrang masigasig sa isang estranghero. Oo nga, bahagyang napahiya si Sukon at sinabing, ang kataas-taasang Diyos ay napakamaunawain. Humingi nga ako ng tulong sa kataas-taasang Diyos. Siyempre, lahat ay kusang loob, at hindi ito ang kataas-taasang Diyos. Hanggat ang kataas-taasang Diyos ay dumating sa aking Kaishen Realm, ako ay halos humingi ng tulong. Ito ay kung tutulong o hindi. Kung ako ay makakatulong at ito ay ganap na voluntaryo sa akin. Kataas-taasang Diyos. Sabihin mo sa akin, tumingin si Yang Yian kay Sukon at sinabi. Maganda ang impluwensya niya sa matandang ito. May hawak din daw siyang try-it attitude. Ang lahat ay voluntaryo at ito ay nakasalalay sa kapalaran. Kung makakatulong ba siya o hindi ay nakasalalay sa kanyang sarili sa oras na iyon, at ang lahat ay nakasalalay sa pagkakataon. Para sa isang maliit na angkan na may iisang makapangyarihang hari ng Diyos sa buong nayon, talagang mahirap lutisin ang anumang mga paghihirap, at normal na maghanap ng mga panlabas na puwersa. Pagkatapos ay sinabi ni Sukon, ganito ang Diyos. Pagkaraan ng isang paghinto, tila inayos ni Sukon ang kanyang mga salita at nagpatuloy, nasabi ko na noong sinaunang panahon, ang aking angkan ay may isang santo tulad ng Diyosa ng kulay, na maaaring mag-evolve ng mag-isa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bawat henerasyon ay hindi kasing husay ng nauna. Sa aking henerasyon, hindi banggitin ang mga santo, kahit isang taong maaaring mag-evolve ay hindi lumitaw. Sa katunayan, hinulaan ng Diyosa ng kulay na kung tatanggihan ang mga tao ng aking angkan sa hinaharap, maaari nilang tuklasin ang ilalim ng ilog ng Diyos at malaman na maaaring may paraan para umasenso. Ngunit ang ilalim ng God River ay hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao. May isang sinaunang relic na iniwan ng Goddess of Color. Sa loob ng hindi mabilang na taon, sinubukan ng mga tao ng aking angkan na humanap ng paraan para makapasok. Walang makakapasok sa ilalim ng Shinhei River. Sinubukan naming makahanap ng malalakas na tao tulad ng kataas-taasang Diyos, ngunit wala kaming nahanap. Gayunpaman, lubos akong naniniwala na ang hula na iniwan ng Diyosa ng mga kulay ay hindi magiging mali. Wala kaming nakitang pahiwatig dahil wala kaming pagkakataon. Kaya gusto kong hilingin sa kataas-taasang Diyos na tuklasin ang mga sinaunang guho na iniwan ng Diyosa ng mga kulay sa ilalim ng ating Shinhei River. Siyempre, kung may opportunity o win-win result, kailangan ng clan natin ng paraan para mag-evolve at mag-practice. Kung tungkol sa kung anong mga kayamanan ang umiiral sa mga sinaunang guho, lahat sila ay maaaring pag-aari ng kataas-taasang Diyos. Iniisip ko kung ano ang iniisip ng kataas-taasang Diyos. Pagkatapos makinig, nag-isip si Yang Yian saglit. Natitiyak niyang mukhang hindi big deal ang usaping ito. Masaya siyang tumulong sa mga tao. At sobrang interesado rin siya. Pagkatapos ng lahat, ang sinabi ni Sukon tungkol sa ilalim ng ilog Shinhei ay iniwan o natuklasan ng Diyosa ng mga kulay. At ang Diyosa ng mga kulay ay nasa antas ng isang santo. Mula sa Changqing Holy Daochang na nakilala niya sa Eternal God Realm, may magagandang bagay sa anumang lugar na may kaugnayan sa mga santo. Ano ang kanyang layunin sa paglabas? Sinasabi na ang paglibot ay upang patalasin ang isip ng isang tao, at ang pagpunta sa likuran ng 33 langit na palasyo upang magsunog, na gawing inisyatibo ang pagiging pasibo, ay mahalagang palakasin ang sariling lakas. Kaya hindi niya bibitawan ang ganoong pagkakataon. Tsaka isa itong sinaunang relic na may kaugnayan sa santo, na bihira, paanong hindi siya papayag? Bukod dito, ito ang kahilingan ni Sukon, at mainit niyang iniimbitahan ang kanyang sarili na maging panauhin. Ang kahilingan na ito ay hindi labis, at sinabi niya na ito ay voluntaryo. Para sa kanya, nasa level na siya ngayon ng Heavenly Dao, at walang lugar na hindi niya pinangarap na puntahan. Ang kahilingang ito ay hindi labis.
Sinabi ni Yang Yiyo, okay, ipinapangako ko sa iyo na subukan, ngunit hindi ko magagarantiya na magkakaroon ng anumang mga pakinabang. Tuwang-tuwa si Sukhan at mabilis na tumayo at sumaludo, salamat, Diyos, hanggat ang Diyos ay handang subukan, kung ito ay magtatagumpay ay nakasalalay sa pagkakataon, nagpapasalamat ako sa Diyos sa ngalan ng buong kaharian. Hindi kailangang maging magalang. Ikan-away ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at hindi sinasadyang tumayo si Sukhan. Kung siya ay isang malakas na tao o hindi, maaari mong malaman sa sandaling siya ay gumawa ng isang hakbang. Naramdaman ni Sukhan ang walang katulad na kapangyarihan ng mahika, at ngayon ay mas gumagalang siya kay Yang Yiyo. Umupo muli ang dalawa, at ang sumunod na pag-uusap ay mas masigla at magiliw. Sa pakikipag-chat kay Sukhan, nalaman ni Yang Yiyo na may mga tagalabas noong nakaraan na inimbitahan niya na bisitahin ang Shinhei Secret Land, ngunit lahat sila ay bumalik na walang dala pagkatapos makapasok. Marahil ito ay dahil sa kanilang mababang paglilinang kaya't wala silang makitang anumang mga palatandaan. Ayon kay Sukhan, ang taong may pinakamataas na cultivation na pumasok sa Shinhei Secret Land ay nasa middle level na God of Law. Nang pinag-uusapan ng tungkol sa cultivation, tinanong ni Sukhan si Yang Yiyo kung ano ang kanyang cultivation, at ngumiti lang si Yang Yiyo at walang sinabi. Si Sukhan ay hindi pa nakakita ng isang malakas na tao sa antas ng Heavenly Dao. Bukod dito, ang pinakamalakas ay hindi pupunta sa borderland, at walang sinuman ang mag-aakalang magkakaroon ng mga santo relic sa isang liblib na lugar gaya ng Shinhei. Baka ito na rin ang pagkakataon niya. Kinabukasan, dumating si Yang Yiyo sa Shinhei na sinamahan ni Sukhan. Dahil nangako siya kay Sukhan na tuklasin ang ilalim ng Shinhei River, kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. Kuya, please stay. Bababa ako at alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yang Yiyan kay Sukhan at papasok na sana sa Shinhei River. Ngunit nagmamadaling sinabi ni Sukhan, Diyos, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagpasok sa lihim na lugar ng ilog Shinhei, inayos ko na ang aking apo ang manguna sa daan. Sa ganitong paraan, mabubuksan natin ang portal ng mga sinaunang guho gamit ang kakaibang lihim na pamamaraan ng ating angkan at maiwasan ang maraming gulo. Nagpunta ang apo ko sa ibang lugar noong nakalipas na gabi. Natigilan si Yang Yiyan, ngunit tumango at ngumiti, at tumigil para maghintay. Sinabi niya na dahil ito ang lihim na lugar ng kanilang Kaishan clan, paanong walang mga trick o kung ano. Oo nga, nag-iingat pa rin si Sukhan ng isang panlilinlang, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang kanyang apo. Ngunit hindi nagalit si Yang Yiyan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tagalabas, at natural para kay Sukhan na ayusin ang kanyang apo na sumunod sa kanya. Makalipas ang mga 5 minuto, isang banal na liwanag ang dumating mula sa malayo sa kalangitan. Lolo, andito na po ako, bago pa dumating ang boses. Tumangala si Yang Yiyo at nakita ang isang binibini na lumilipad patungo sa kanya mula sa langit na libu-libong metro ang layo. Medyo chubby siya pero ang cute-cute niya tingnan. Sa isang kisap mata, isang banal na liwanag ang bumagsak sa kanyang harapan. Isang babaeng hindi gaanong matangkad, nakasuot ng makukulay na damit, at mukhang tomboy. Kair, halika at kilalanin ang Diyos na si Yang Yiyo. Nangako siyang tutulungan tayong tuklasin ang lihim na lugar ng Shinhei. Sa pagkakataong ito, ikaw ang mangguna sa daan para sa Diyos. Sinabi ni Sukhan kay Yang Yiyo, ang Diyos ay ang aking apo na si Sukaidai. Kabanata 2772 Obscure Request. Pagkatapos ng isang araw na pakikipag-chat kay Sukhan, pinag-usapan nila ang lahat, mula sa malalaking bagay hanggang sa maliliit na bagay. Natural na binanggit ang apo ni Sukhan na si Sukaidai, ngunit hindi sinabi ni Sukhan kahapon na gusto niyang sumama sa kanya ang kanyang apo. Ngunit hindi mahalaga kay Yang Yiyan, ang pagkakaroon ng lokal na gabay ay makakapagligtas ng gulo. Binabati ni Kaidai ang kataas-taasang Diyos. Lumapit si Sukaidai kay Yang Yiyan na may bahagyang drulang smile at binati siya. Miss Kaidai, pwede ka naman. Ngumiti si Yang Yiyan at tumango. Nakita niyang nakakatawa ang batang babae na ito. Bagamat unang beses silang magkita, maganda ang impresyon niya. Ito talaga ang kaso sa pagitan ng mga tao at mga Diyos. Kadalasan, ang magandang impresyon sa pagitan ng isa't isa ay nagsisimula sa isang salita, isang harapan, isang ngiti, at isang pakiramdam. Si Sukaidai ay mukhang napaka-espiritual. Ang kanyang cultivation realm ay nasa level ng Upper God King, na ikinagulat ni Yang Yiyan sa oras na iyon. Ang kanyang lolo na si Sukhan ay ang pinakamataas na Diyos na hari, at ang babaeng ito ay ganoon din. Ang dalawang Diyos na hari sa isang pamilya ay bihira sa maliit na lugar ng Kaihi Realm. Kahapon ay pinagmasdan niya ang mga Diyos at mga tao sa buong Kaihi Realm. Karamihan sa kanila ay mga celestial god, at ang dalawang lolo at apo lamang na ito ang nasa antas ng God King. Nakakalungkot na hiniling ng Diyos kay Kaidai na sundan ka sa pagkakataong ito. Sabi ni Sukhan, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Alam ni Yang Yiyo na gusto ni Sukhan na alagaan niya ang kanyang apo. Para kay Yang Yiyo, ang pagprotekta sa isang maliit na batang babae na king god ay walang problema. Si Sukaidai, na mukhang mga 18 o 19 na taong gulang, ay may kaunting taba sa kanyang mukha. Nung ngumiti siya, may 2 dimples siya na nakakaakit.
Natural na paprotektahan niya siya. Siyempre, wala siyang ibang iniisip, kundi ang kaisipan ng isang matanda na tumitingin sa isang nakababatang henerasyon. Lolo, huwag kang mag-alala, pamilyar ako sa lihim na lupain ng Shinhei, at walang mangyayari sa akin. Nakangiting sabi ni Sukaiday kay Sukon. Sa isang nakakabigay puri na ekspresyon, sinabi ni Sukon, babae, tandaan na makinig sa mga salita ng Diyos. Bagamat ilang beses ka nang nakapunta sa lihim na lugar ng Shinhei, ito ang lupain ng mga santo at sinaunang mga relikya kung tutuusin. Ito ay hindi mahuhulaan. Hindi ka dapat maging pabaya. Akayin ang daan para sa Diyos at makinig sa mga kaayusan ng Diyos. Alam ko, Lolo, huwag kang mag-alala, pilyong ngumiti si Sukaiday. Okay, maghanda muna tayo. May kakaunting salita si Lolo sa Diyos. Pagkatapos magsalita ni Sukon, tumingin siya kay Yang Yiyu at sinabi, Diyos ko, hayaan mo akong makipag-usap sa iyo. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyu, at naglakad siya patungo sa ilog kasama si Sukon. Ang tingin sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa matandang si Sukon ay tila nakapagdesisyon at gustong magbahagi ng ilang sikreto sa kanya. Medyo kawili-wili ito. Dumating ang dalawa sa ilog at tumingin si Sukon kay Yang Yiyu at seryosong sinabi, maaari bang maniwala ang Diyos sa pangunawa? Biglang sinabi ito ni Sukon. Natigilan si Yang Yiyan, ngunit tumango pa rin at sinabing, naniniwala ako. Tumango si Sukon bilang pagsang-ayon, naniniwala rin ako. Sa totoo lang sa Panginoon, hindi ko alam kung bakit, ngunit noong una kitang makita, naramdaman kong isa kang mapagkakatiwalaang tao. Ngumiti si Yang Yiyan at walang sinabi, naghihintay na magpatuloy siya. Huminto si Sukon at nagsabi, siguro kung may nakikita bang pagkakaiba ang Panginoon sa aking apo na si Kaiday. Natigilan si Yang Yiyan. Talagang hindi niya naobserbahang mabuti si Sukaiday, ngunit tiningnan lang niya ang hitsura. Naunawaan niya na si Sukon ang nagtanong nito dahil si Sukaiday ay dapat iba sa loob. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito, at imposibleng maobserbahan niya ang dalaga mula sa loob. Ito ay isang bawal na obserbahan ang iba mula sa loob ng walang pahintulot. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Yang Yiyu, kung may pagkakaiba man, ito ay ang paglilinang ng iyong apo ay kapareho ng sa iyo, silang dalawa ay mga hari sa itaas na Diyos. Sinasabi na ang iyong makalangit na lahi ay ipinanganak na may isang tiyak na larangan ng paglilinang, at kakaunti lamang ang maaaring lumampas sa kanilang sariling mga limitasyon at umakyat sa susunod na antas, upang mas makaasenso ka sa susunod na antas. Tumango si Sukon at umiling, oo, ngunit hindi. Medyo naguluhan din si Yang Yiyu, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Sukon, ang batang babae na si Kaiday ay talagang nasa itaas na antas ng Celestial God Realm noong siya ay isinilang, ngunit pagkatapos niyang pumunta sa Shinhei Secret Place minsan, lumabas siya ng direkta sa itaas na antas. God King, ngunit hindi pa siya nakagawa ng anumang mga tagumpay sa ebolusyon mula noon. Napansin ko rin na walang anumang palatandaan ng ebolusyon sa kanyang katawan. Ang mga Celestial ay ipinanganak bilang mga Diyos. Kung ikukumpara sa ibang mga nilalang sa tatlong kaharian, mayroon silang kakaibang mga pakinabang, ngunit mayroon ding pagiging patas ng langit. Sila ay ipinanganak na may evolutionary shackles. Mayroong isang evolutionary shackle sa kaluluwa, na naghihigpit sa evolutionary practice. Nagpunta si Kaiday sa Shinhei Secret Land at naging God King, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na taon, hindi pa siya nakagawa ng anumang mga tagumpay. Umiiral pa rin ang evolutionary shackle sa kanyang kaluluwa, na labis akong naguguluhan. Ngunit sa palagay ko ang babaeng ito ay dapat magkaroon ng malalim na relasyon sa Shinhei Secret Land. Sa buong Kaihi Realm, siya lang ang malayang makakalabas at magbubukas ng Shinhei Secret Land anumang oras. Gayunpaman, mula noong siya ay pumasok sa unang pagkakataon at sumulong sa Diyos na Hari, wala nang kilusan mula noon. Kapag tinanong tungkol sa sitwasyon ng Shinhei Secret Land, palagi niyang sinasabi na wala sa loob, ngunit naniniwala ako na dapat mayroong isang bagay sa Shinhei Secret Land, na may kaugnayan sa makulay na butterfly. Upang matuklasan ang sikreto ng Shinhei Secret Land, isang malakas na tao ang kailangan upang kunin ang makulay na paru-paro upang suriin ito. Mayroon akong pakiramdam ng pagtitiwala sa kataas-taasang Diyos dahil nakakaramdam ako ng tiyak na hininga mula sa kataas-taasang Diyos, at ang hininga na ito ay tila halos kapareho ng hininga na ibinubuga ng estatwa ng Diyosa ng kulay. Kahit na hindi ko alam kung bakit, ngunit ang aking intuition ay nagsasabi sa akin na maaaring may magbago sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, pumasok ang Diyos at Kaiday sa lihim na lupain ng Shinhei. Kung may makuha kami, pakitulungan si Kaiday. Siya ang pag-asa ng ating buong Kaishen Realm. Bagaman ang mga Diyos ay may walang katapusang habang buhay, ang ikot ng langit ay may sanhi at epekto ng mga sakuna. Ang biglaang paglitaw ng isang bitik sa rebulto ng Diyosa ng kay 10,000 taon na ang nakalilipas ay isang babala na. Ang lumang panahon ay malapit ng lumipas, at isang bagong panahon ang darating. Ang paghalili ng luma at ng bago ay ang sakuna ng langit at lupa. Sa ilalim ng sakuna ng langit at lupa, ang walang katapusang habang buhay ng mga Diyos ay walang kabuluhan at may posibilidad na bumagsak. Ang aking angkan ay nangangailangan ng pag-asa, at ang makulay na paru-paro ay ang pag-asa ng aking angkan.
Bilang karagdagan, sa pagkakataong ito kapag pumasok tayo sa lihim na lupain ng Shinhei, hahayaan ko ang makulay na paru-paro na gumawa ng ilang mga lihim na bagay. Marahil ay may mga pagbabago, ngunit makatitiyak, Diyos, hindi ka kailanman madadami. Sana lang kung may makuha ang Diyos, maprotektahan niya ang makulay na paru-paro sa hinaharap. Kung maaari, ang mga Diyos at mga tao sa colorful God realm. Sana ay pagpalain ng Diyos. Maraming sinabi si Sukon, na ang ilan ay nagpagulo kay Yang Yiyo, ngunit ang ubod ay isang pangungusap lamang, umaasa na mapoprotektahan niya ang kanyang apo na si Sukaidai. Para kay Yang Yiyo, magagawa ito. Bagamat ang pakiramdam ng matandang ito ay maraming sikreto na hindi niya nasasabi, at napakatago ng mga sinabi niya, na parabang may tinatago siya at sadyang hindi sinasabi ng malinaw, ngunit wala pa rin siyang interes na magtanong. Siya tumango at sinabing, huwag kang mag-alala, ako, Yang Yiyo, nangangako sa iyo na talagang paprotektahan ko ang apo mong si Sukaidai. Maraming salamat, Diyos. Yumuko si Sukon kay Yang Yiyo. Sa susunod na sandali ay ikanaway niya ang kanyang kamay, ang whirlpool ng Divine River ay gumalaw ng marahas, at lumitaw ang isang hagdanan. Pagkatapos ay sinabi niya, papasok si Da at ang Diyosa sa Divine River. Kabanata 2773, nagsisimula ang sakripisyo. Sumakay sina Yang Yiyo at Sukaidai sa hagdan na binuksan ni Sukon. Ang mga hagdan ay ganap na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tubig. Pagkatapos nilang tumayo sa kanila, automatiko silang bumaba at sinundan ang whirlpool sa tubig hanggang sa ilalim ng tubig. Ito ay talagang maginhawa. Malinaw na ang daanan na ito ay handa na, at hindi ito espesyal na binuksan ni Sukon. Matapos pumasok ang dalawa sa whirlpool sa tubig, parang nabuo ang isang transparent na vacuum passage, at nakikita nila ang kapaligiran sa ilalim ng dagat. Paminsan-minsan, may mga isda na lumalangoy. Ang mga isda sa God Realm ay hindi karaniwan. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng banal na liwanag at mukhang napakaakit. Dahil dito, biglang gusto ni Yang Yiyo na makahuli ng inihaw na isda. Sa oras na ito, si Sukaidai sa tabi niya ay tila may naramdaman, at medyo walang muwang at galit na sinabi, huwag mong kainin ang mga ito. Medyo nagulat si Yang Yiyan, maaari mo bang malaman kung ano ang iniisip ko? Sinabi ni Sukaidai nang may pagmamalaki, ako ay mula sa Kaishan Realm. Lumaki ako sa tabi ng ilog at isinilang sa pinagmumula ng Shinhei River. Sa tubig, talagang nararamdaman ko ang ilang impormasyon sa pagitan ng langit at lupa. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyan matapos itong marinig. Hanggat hindi ito binabasa, hindi siya masyadong nagulat sa mga salita ni Sukaidai. Bilang isang Diyos ng celestial na lahi, alam niya na ang ilang mga Diyos ay ipinanganak na may ilang mga espesyal na talento. Gayunpaman, kumpara sa kakayahan ni Sukaidai sa pagdama, mas interesado siyang malaman kung ano ang sinabi ni Sukaidai tungkol sa pagsilang sa pinagmumulan ng Shinhei River. Ang celestial race ay kakaiba. Ang kanilang pagpaparami ay hindi kinakailangang lahat ng pamana ng paraan ng kapanganakan. Ang ilang mga celestial race ay ipinanganak sa mga partikular na lugar at paraan, na napakahiwaga. Ako, narinig ko lang kanina. Kaya tinanong niya si Sukaidai, paano ka ipinanganak? Paft, may nagtatanong ba nito? Natawa si Sukaidai sa tanong ni Yang Yiyo, ngunit sa pag-aakalang si Yang Yiyo ay miyembro ng Ascended Clan, nagsimula siyang magsalita, ang Celestial Clan ay pinagpala ng kalikasan. Kapag sila ay ipinanganak sa langit, nagsimula sila bilang mga Diyos. Ito ay dahil ang paraan ng pagsilang ng Celestial Clan ay espesyal. Kunin mo akong halimbawa. Sinabi sa akin ng aking lolo na ako ay ipinanganak pagkatapos manalangin ang aking mga magulang para sa pagpapala ng kanilang mga kaluluwa sa pinagmumulan ng Divine River. Siyempre, ang proseso ng pagpapala sa mga kaluluwa ay nagsasangkot ng isang bloodline sacrificial ceremony. Gayunpaman, ang Celestial Clan ay hindi kinakailangang ipinanganak sa anyo ng tao. Isda ako noong ipinanganak ako, ngunit sa anyo ng isda ng aking bloodline na katawan. Pagkatapos kong ipanganak, nag-transform ako sa anyo ng tao. Ito ay isang tao, at ang ilan sa mga celestial ay ipinanganak sa anyo ng halaman, at iba pa. Gayunpaman, lahat sila ay nagbabago sa mga tao sa huli. Lugar ng kapanganakan ng mga pangunahing grupo ng mga celestial ay may sariling mga espesyal na lugar, na maaaring itayo sa pamamagitan ng pagpili ng aura ng pinagpalang lupain. Ito ang pamana ng mga celestial. Siyempre, mayroon ding mga espesyal na celestial na may parehong paraan ng pagbubuntis ng ina sa iyong pag-akyat. Naiintindihan na ngayon ni Yang Yiyo. Sa katunayan, ito ay tunog mahiwaga, ngunit ito ay mahalagang pareho. Ang Sukaidai ay talagang ang unang katawan ng anyo ng isda. Hindi nakakagulat na nagsalita siya para ipagbawal ito nang maramdaman na lang niyang kakain siya ng isda. Habang nag-uusap ang dalawa, huminto sila ng walang malay, na parabang nakarating sila sa ilalim ng Shinhei River. Nawala ang tubig ng ilog sa paligid, nawala ang mga hagdan sa ilalim ng kanilang mga paa, at para silang nakatapak sa matigas na lupa. Pinagmasdan ni Yang Yiyo ang paligid, ngunit ito ay ganap na naiiba sa kanyang naisip. Ito ay sinasabing sa ilalim ng ilog Shinhei, ngunit ngayon ay walang tubig ilog, ni isang patak ng tubig.
At ang lugar kung nasaan sila ni Sukaidai ay isang puwang na nilikha ng Shinhei Color Shell. Parang mahigit 100 metro kwadrado, at makulay ang paligid. Ito ba ang Shinhei Secret Land? Medyo nalito si Yang Yiyo. Humalaklak si Sukaidai at sinabing, syempre hindi, pasukan lang ito. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, Diyos, sasabihin ko ang spell upang mabuksan ang portal. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, Diyos, sasabihin ko ang spell upang mabuksan ang portal. Okay, tumanggo si Yang Yiyo. Alam niya na ang lugar na ito ay malapit na nauugnay sa angkan ng Kaihi. Ang pag-awit ng spell para buksan ito ay talagang kontrolado ang portal. Ngunit sa kanyang opinyon, maaaring ito lamang ang unang hakbang. Dahil sa pakikipag-chat kay Sukon, bagamat hindi masyadong malinaw ang sinabi ng matanda, bagkus ay may sinabi lang siyang napakalabo, maaari niyang hulaan na hindi isang malaking problema ang buksan ng portal at pumasok. Ang kahirapan ay nasa loob. Sa sandaling ito, lubos na inaabangan ni Yang Yiyo kung ano ang eksaktong umiiral sa lihim na lugar na ito ng Shinhei. Ayon kay Sukon, ito ay isang sinaunang relic na natuklasan ng Goddess of Colors. Maaaring hindi ito dojo ng santo, ngunit tiyak na may kaugnayan ito sa mga santo. Maaaring ito ay mas mahiwaga kaysa sa dojo ng isang santo. Ano ang tiyak ay ang Diyosa ng mga kulay ay dapat na pumunta dito upang magsanay, kaya maaari itong ituring na dojo ng isang santo. Ang punto ay ayon kay Sukon, sa Shinhei Secret Land, sa loob ng hindi mabilang na taon, ang kanilang angkan ay walang nakitang anuman, at nag-imbita sila ng ilang malalakas na lalaki na pumasok upang suriin, ngunit wala silang nahanap. Parang blankong lugar. Ngunit alam ni Yang Yiyan na hindi. Dahil si Sukaidai ay isang buhay na halimbawa. Ayon sa matandang si Sukon, si Sukaidai ay isang Diyos lamang noong siya ay isinilang, ngunit pagkatapos na makapasok sa Shinhei Secret Land, siya ay naging isang mataas na antas na hari ng Diyos nang siya ay lumabas. Siyempre, kung ano ang nangyari kay Sukaidai sa Shinhei Secret Land na ginawa siyang isang mataas na antas na hari ng Diyos, hindi ito alam o naalala ni Sukaidai. Pagkatapos noon, maraming beses ding pumunta si Sukaidai sa lihim na lupain ng Shinhei para malaman ito, ngunit hindi na siya muling nakahanap ng kahit ano, at hindi na siya muling nakalusot sa larangan ng paglilinang. Sa pagkakataong ito, ang kanyang hitsura, sa mga salita ng matandang si Sukon, ay dahil naramdaman ng matanda ang hininga ng malakas, at naramdaman na si Yang Yiyan ay may isang uri ng hininga na katulad ng ibinubuga ng estatwa ng Diyosa ng kulay, at sinabi ng matandang lalaki na si Sukon na ang kanyang pangunawa ay nagsabi sa kanya na sa pagkakataong ito sila ni Sukaidai ay papasok sa Shinhei Secret Land ng magkasama, at maaari silang makakuha ng isang bagay. Dumating si Sukaidai sa gitna ng espasyo, nakaharap sa dingding ng Shankaibei, bumubulong ng kung ano, at gumawa ng mga hindi kilalang tala mula sa kanyang bibig. Anyway, hindi ito maintindihan ni Yang Yiyo. Siya, nakatayo lang sa likod ni Sukaidai at nanood at nakinig. Ngunit sa susunod na sandali, ang pader na nakaharap kay Sukaidai ay sumabog sa makulay na banal na liwanag, at pagkatapos ay sa ilalim ng banal na liwanag, damaloy ang mga inscription, na bumubuo ng 3 metrong puyaw ng tubig, na tila isang misteryosong portal na binuksan. Oo nga, huminto si Sukaidai at sinabing, Diyos ko, pakiusap pumasok ka. Narito ang totoong lihim na lugar ng Shinhei. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang paa at naglakad papunta sa makulay na vortex portal, at pagkatapos ay nawala. Tila sa ilalim ng makulay na halo, walang makikita sa loob. Hindi nakakaramdam ng anumang mapanganib na hininga si Yang Yiyo, at walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa vortex portal. Siya. At sunod-sunod na nawala si Sukaidai sa portal. Matapos mawala ang dalawa, nawala ang makulay na vortex portal, at ang Shankaibei Wall ay bumalik sa orihinal nitong anyo, at walang palatandaan ng portal ngayon. At pagkatapos na pumasok sina Yang Yiyo at Sukaidai sa makulay na portal. Kaishan Realm, Kaishan Hall, sa harap ng rebulto ng Kaishan Nanyang, sa sandaling ito ay solemn na at sagrado si Sukon sa harap ng rebulto ng Kaishan Nanyang, at ang buong bulwagan ay puno ng mga tao, na mga angkan ng buong Kaishan Realm. Biglang, si Sukon, na nakaluhod na nakapikit, ay idinilat ang kanyang mga mata at same time na sumigaw, ang portal sa lihim na lupain ng Shinhei ay nabuksan, at ang sakripisyo ay nagsisimula na ngayon. Kabanata 2774 ang malaking lihim sa puso ni Sukon. Pagkatapos kumanta ni Sukon, napuno ng kalungkutan ang buong bulwagan. Gayunpaman, ang lahat ay nagtipon sa paligid ng estatwa ng Diyosa ng mga kulay at bumuo ng isang selyo. Isang banal na liwanag ang nagmula sa kanilang mga katawan at natipon sa rebulto. Ngunit si Sukon ang tanging exception. Pinilit niya ang isang patak ng dugo mula sa kanyang noo at lumipad papunta sa noo ng estatwa ng Goddess of Colors. Isa itong sakripisyo sa kabayaran ng kanyang buhay. Sa sandaling ito, puno ng pananabik ang mukha ni Sukon, walang anumang kalungkutan sa pag-aalay ng kanyang buhay. Sa puso ni Sukon, napakatagal niyang hinintay ang araw na ito. Doon ay ilang sikreto sa kanyang puso na hindi niya sinabi kahit kanino, kasama ang kanyang apo na si Sukaidai. Ang ilang mga bagay ay magagawa lamang sa pamamagitan ng paggawa niya mismo.
Maaari rin itong maisakatuparan. Ang sakripisyo ngayon ay hindi maiiwasan. Para sa ikaluluwalhati ng angkan ng Kaihi, kailangan niyang gawin ito. Ito ang kanyang misyon. Isang misyon na dapat gawin. Inihanda ang sakripisyo ngayong araw para makapasok si Yang Yiyu at ang kanyang apo na si Sukhaidai sa lihim na lupain ng Shinhei. May isang bagay na sinabi niya kay Yang Yiyan ang katotohanan tungkol sa, iyon ay, si Yang Yiyan ay nagpapalabas ng isang aura na halos kapareho ng aura na pinalabas ng estatwa ng Diyosa ng mga kulay, na isang daluyan sa puso ni Sukhan. Kaya inihanda niya ang sakripisyong ito ngayon. Ang layunin ng sakripisyo ay para sa kanyang apo na si Sukhaidai. At ang puwersang nagtutulak ay si Yang Yiyan, dahil ang aura ni Yang Yiyan ay simbolo ng lakas. Upang maisakatuparan ang nais ni Sukhan sa kanyang puso, dapat siyang magkaroon ng isang makapangyarihan at makapangyarihang tao. Noong siya ay nasa Temple of Colors, tinanong niya si Yang Yiyan kung saang lupain siya ng cultivation. Ngunit ngumiti lang si Yang Yiyan at hindi sinabi sa kanya. Gayunpaman, naramdaman ni Sukhan ang isang katulad na aura mula kay Yang Yiyan hanggang sa estatwa ng Goddess of Colors. Ang iba ay hindi alam, ngunit alam na alam niya sa kanyang puso na si Yang Yiyan ay tiyak na may lakas ng antas ng Heavenly Dao at walang alinlangan na isang quasi-sant. Bagamat hindi kayang lagpasan ni Sukhan ang sarili niyang mga hadlang at ang kanyang paglilinang ay palaging magiging kaharian ng hari ng Diyos, alam niya ang antas ng paglilinang ng malakas kaysa sa iba. Ang angkan ng Diyos ng mga kulay ay minana mula noong sinaunang panahon, at may sariling paraan ng kaligtasan at sariling minanang sibilisasyon. Alam ni Sukhan ang maraming lihim ng God Realm. Dahil nahulaan niya ang lakas ng cultivation ni Yang Yiyu, inayos niya ang kanyang apo na si Sukhaidai na dalhin si Yang Yiyu sa Shinhei Secret Land ngayon. Naniniwala siya na sa pagkakataong ito na may quasi-sant sa kanyang tabi, ang kanyang apo na si Sukhaidai ay sa kalaunan. Sa puso ni Sukhan, mayroong isang malaking sekreto na walang nakakaalam, tungkol sa kanyang apo na si Sukhaidai at sa Diyosa ng mga kulay. Ang lihim na ito ay naipasa sa mahabang panahon. Naghintay siya ng pagkakataon. Ang malaking lihim na ito ay, ang apo na si Sukhaidai ay ang reincarnation ng Goddess of Colors. Tungkol sa reinkarnasyon ng Goddess of Colors, para kay Sukhan, ito ay ang mga utos ng ninuno na ipinasa, hayaan siyang maghintay, isang araw ay lilito ang muling pagkakatawang tao ng Goddess of Colors, at pagkatapos na lumitaw, kinakailangan upang makahanap ng isang malakas na tao na maaaring sumasalamin sa estatwa ng Goddess of Colors, upang tulungan ang reincarnated na Diyos ng Shendes na si Coloring Shinhei. Bumalik, sa gayon ay muling lumitaw ang kaluwalhatian ng Shinhei Clan, na nagpapahintulot sa Shinhei Clan na umunlad at humakbang sa avenue upang ituloy ang isang mas mataas na kaharian ng Diyos. Noong sinaunang panahon, ang kanilang Shinhei Clan ay isa ring kilalang pag-iral. Sa kasamaang palad, pagkatapos na muling magkatawang tao ang Diyosa ng mga kulay sa hindi malamang dahilan, ang buong Shinhei Clan ay nahulog sa desolation. Sa una, mayroon pa ring mga tao na maaaring masira ang mga tanikala ng angkan ng tiyan at magsanay, ngunit kalaunan ay walang sinuman ang maaaring mag-evolve at magsanay. Kung ito ay patuloy, pagdating ng bagong panahon, ang kanilang angkan ay hindi maiiwasang tuluyang maubos. Ito ay hindi isang bagay na maaaring malutas sa pamamagitan ng walang katapusang habang buhay. Kaya't dapat nating itago ang sikretong ito at hintayin na lumitaw ang muling pagkakatawang tao ng Diyosa ng mga kulay upang siya ay makabalik. Sa una, hindi alam ni Sukhan kung nasaan ang reinkarnasyon ng Goddess of Colors, ngunit hinintay lamang itong lumitaw ayon sa mga utos ng ninuno. Hanggang sa isinilang ang kanyang apo na si Sukhaidai at pumasok sa lihim na lupain ng Shinhei at naging isang hari ng Diyos sa isang iglap, naramdaman ni Sukhan na may revelasyon ang rebulto ng Goddess of Colors, at malinaw niyang naramdaman ito, kaya napagpasyahan niya na ang kanyang apo ay ang reincarnation ng Goddess of Colors. Pumasok si Sukhaidai sa God King mula sa araw ng kapanganakan, at naramdaman niya ang aura ng estatwa na naglalabas ng kakaibang pangitain at nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos makumpirma na si Sukhaidai ay ang reincarnation ng Goddess of Color, magagawa niyang gisingin ang kanyang mga nakaraang alaala sa buhay. Ito ay may kondisyon. Una, kailangan ng isang nakatalagang tao, at ang taong ito ay nangangailangan ng paghahayag ng banal na imahen. Nang dumating si Yang Yiyu at pumasok sa Temple of Color God, naramdaman ni Sukhan na ang banal na imahen ng Goddess of Color ay may isang pangitain, at kinumpirma na si Yang Yiyu ang itinadhana na tao. Ang pangalawang kondisyon ay ang mag-alay ng mga sakripisyo. Mag-alay ng mga hain sa banal na imahen. Ngunit ang pag-aalay ng mga sakripisyo sa banal na imahen ay nangangailangan ng malakas na suporta sa mana. Ayon sa paglilinang ng Diyos na hari ng Sukhan, hindi niya mabubuksan ang nakatagong kapangyarihan sa banal na imahen. Kaya't mababayaran lamang ni Sukhan ang sarili niyang buhay. Ang pag-aalay ng mga sakripisyo sa banal na Diyos ay nangangailangan ng higit pang mga lihim na pamamaraan. Siya lamang ang nakakaalam ng mga lihim na pamamaraan, at ang iba ay hindi makakatulong sa kanya. Bagamat kailangan niyang bayaran ang halaga ng kanyang buhay, upang payagan ang Diyosa ng kulay na bumalik, upang payagan ang hinaharap na angkan ng Shinhei na maiwasan ang sakuna ng langit at lupa, hindi nagdalawang isip si Sukhan, at nadama pa ang karangalan. Sa kanyang puso, ito ay ang pinakamataas na karangalan na magkaroon ng isang santo sa kanyang henerasyon.
Buksan ang lihim na paraan ng paghahain at bitawan ang kapangyarihan ng banal na rebulto. Sa oras na iyon, ito ay tatatak sa lihim na lupain ng Shinhei, upang ang kanyang apo na si Sukaidai ay ganap na magising at makabalik si Kai Hinayanyang. Bagamat hindi niya alam kung paano kumpletuhin ang prosesong ito ay kung paano ipinapasa ang mga utos ng ninuno, at si Sukon ay lubos na naniniwala na magagawa ito. Nagsimula ang sakripisyo. Tumulo ang dugo ni Sukon sa noo ng estatwa ni Goddess Kaihi. Ang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga tribo ay natipon sa rebulto. Si Sukon ay bumigkas ng isang sinaunang at hindi malinaw na awit. Om! Boom! Isang banal na liwanag ang bumungad mula sa estatwa ni Goddess Kaihi at dumiretso sa siyam na araw na ulap. Pagkatapos ang buong kalangitan ay bumuo ng isang napakalaking puyo ng tubig, at sa susunod na sandali ang puyo ng tubig ay dumaloy pababa at dumiretso sa Shinhei. Bumalik ang oras noong pumasok sina Yang Yiyo at Sukaidai sa portal. Ang dalawa ay lumitaw sa isang magulong espasyo sa susunod na sandali. Ang walang hangganang magulong liwanag ay napuno ng ambon, na parang isang kalaliman ang lumitaw, at parang ito ay lumitaw sa walang katapusang mabituing kalangitan. Ito ba ang lihim na lugar ng Shinhei ng iyong tribo? Hindi napigilan ni Yang Yiyo na tanungin si Sukaidai. Walang anuman dito maliban sa kaguluhan, at walang makikita. Sa sandaling ito, medyo nalilito din si Sukaidai at sinabing, hindi naman ganito dati. Noong pumasok ako dati, ito ay isang sinaunang relic sa ilalim ng lupa na may mga sinaunang guho at mga gusali. Hindi ito kaguluhan tulad ngayon. Ibig mong sabihin, may mga pagbabago dito. Nagulat si Yang Yiyo. Pinagtibay ni Sukaidai, wala pang ganitong eksena dati. Boom! Habang nag-uusap pa lang ang dalawa, isang dagandong ang umalangaw sa magulong ambon sa dikalayuan, at isang malakas na hininga ang dumating. Tumalon ang mga talukap ng mata ni Yang Yiyo, at medyo natakot siya. Napakalakas ng puwersang ito. Mag-ingat ka at magtago ka sa likod ko. Hamarang siya sa harap ni Sukaidai habang nagsasalita. Ang malakas na hininga sa dikalayuan ay patungo sa kanila. Dahil nangako siya sa matandang si Sukon na protektahan si Sukaidai, natural na hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Pagkapasok, nawala ang portal, at nagkagulo sa lahat ng direksyon. Walang mapagtataguan. Haharapin lang niya ang malakas na hininga na paparating sa kanila, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Kabanata 2775, ang pagkakataon ni Sukaidai. Naramdaman ni Yang Yiyan na tila walang buhay na nilalang sa hininga na kumakalat mula sa harapan, at ito ay parang natural na puwersa. Pero dahil dito, mas naging maingat siya. Ayon kay Sukaidai, hindi naman ganito dati ang eksenang ito. Hindi alam ni Sukaidai kung ano ang nangyari at kung bakit ito nauwi sa kaguluhan. Ang punto ay napakalakas ng hiningang nakaharap sa kanila. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Ipinatawag ni Yang Yiyan ang Chaos Bell at binalot silang dalawa. Dong! Isang malamyos na kampana ang tumunog. Ang mga inscription sa Chaos Bell ay dumaloy at nagbukas ng depensa. Ang susunod na sandali. Boom boom boom. Oo naman, isang stream ng hangin ang nagmula sa invisible na harapan at malakas na tumama sa Chaos Bell. Si Yang Yiyan, na ang buhay at kamatayan ay magkakaugnay sa Chaos Bell, malinaw na naramdaman kung gaano kalakas ang hakbang na ito ng airwave na tumatama sa Chaos Bell. Naisip niya sa kanyang sarili, mabuti na lang at siya iyon, kung hindi, sa ganitong hakbang ng daloy ng hangin, kahit na ang isang makapangyarihang tao sa unang antas ng Heavenly Dao ay direktang bumagsak, hindi pa banggitin si Sukaidai, isang maliit na babae. Hindi nakakagulat na paulit-ulit na hiniling ni Sukon sa kanya na protektahan si Sukaidai. Upang maging. Sa totoo lang, ang mga pumapasok na may antas ng cultivation na mas mababa sa ikatlong antas ng Heavenly Dao ay hindi may iwasang mahulog. Ito ay dahil lamang sa nakatagpo niya siya, na nasa antas ng Heavenly Dao at mayroong isang kayamanan tulad ng Chaos Bell sa kanyang kamay. Matapos ang isang alon ng impact, nakaramdam ng kalmado si Yang Yiyo. Ngunit sa oras na ito, nakita niya ang isang glow sa kaguluhan. Siya! Itabi ang Chaos Bell na may iniisip sa kanyang isipan. Nagtago si Sukaidai sa likod ni Yang Yiyo at maingat na nagtanong, okay lang ba ang Diyos? Ayos lang, ngumiti si Yang Yiyo. Natakot si Sukaidai. Nanginginig ang kaluluwa niya sa impact ng hininga kanina. Lihim siyang natuwa na nasa kanya ang proteksyon ni Yang Yiyo, kung hindi ay hindi niya maisip kung ano ang mangyayari. Ano iyon? Sa oras na ito, nakita rin ni Sukaidai ang ningning sa kanyang harapan. Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabing, malalaman natin kapag pumunta tayo doon. Sa sandaling ito, ang unang pumasok sa isip niya ay may isinilang na kayamanan. Ayon sa kanyang karanasan, ang paglaganap ng makapangyarihang aura kanina lamang ay pinangyarihan ng pagsilang ng isang kayamanan. Naglakad ang dalawa pasulong, at sa pagkakataong ito ay wala nang mas malakas na aura na kumakalat sa kaguluhan. Gayunpaman, hindi pa rin naluluwag ni Yang Yiyan ang kanyang pagbabantay. Ang Chaos Bell sa kanyang kamay ay naglabas ng banal na liwanag, at mapoprotektahan niya ang kanyang sarili at si Sukaidai dito bago pa man magkaroon ng anumang panganib. Ito ay talagang medyo kakaiba dito. Hindi nagtagal ay dinala niya si Sukaidai sa lugar kung saan kumikislap ang liwanag.
Ang nakita niya ay isang grupo ng makulay na banal na liwanag na may diameter na humigit kumulang 8 o 9 na metro, ngunit mula sa hitsura, ito ay tila isang malaking banal na makulay na shell, ngunit ito ay nabuo ng ilang malakas na enerhiya. At pagkatapos na maabot ang hanay ng 10 metro, naramdaman ni Yang Yian na parang may lumitaw na hindi nakikitang hadlang, na hamarang sa kanya, at hindi na siya makalakad pa. Walang panganib, ngunit hinarang lamang siya ng hindi nakikitang puwersa mula sa paglapit sa makulay na shell na ito. Nakaramdam siya ng kakaiba, pumikit siya at dinama iyon. Tila natipon sa makulay na energy ball na nasa harapan niya ang kapangyarihan ng mundo sa paligid niya. Napakalakas ng katawan ng enerhiya. Naramdaman din ni Yang Yiu ang enerhiya sa kanyang harapan. Sa kanyang pangunawa, ang katawan ng enerhiya na ito ay ganap na mana, at ang mga mata niyang ay nagsimulang magningning na berde. Siya ay nasa simula pa lamang ng Heavenly Dao realm ngayon, at malayo sa gitnang level ng Heavenly Dao. Kung maabsorb ang napakalaking energy body, ito ba ay magpapasabog muli sa kanyang cultivation realm? Hindi ba para paglalakbay upang mapabuti ang kanyang sariling lakas ng paglilinang? Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganito kalaking enerhiya dito. Totoo na naramdaman ni Yang Yiu na ang napakalaking enerhiya ay hindi maa-absorb ng dalawa sa kanya. Iniisip ng ito sa kanyang puso, siya ay nasa sabik at itinaas ang kanyang paa upang sumulong. Gayunpaman, boom! Biglang bumagsak ang isang malaking hininga sa kanyang mukha at natamba siya. Fuck! Hindi napigilan ni Yang Yiu ang pagmumura. Hindi ko inaasahan na sobrang nakakadiri. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihang ito ay walang anumang sinadyang pinsala, kung hindi, siya ay malubhang nasugatan. Pagkatapos bumagsak sa lupa, hindi pa nakakabangon si Yang Yian, at sa sumunod na sandali ay bigla siyang kinabahan. Nakita niya si Sukai Dai na talagang sumusulong. Siya, agad na nag-aalalang sinabi, bumalik ka. Sa kanyang isip, sa harap ng napakalaking enerhiyang katawan, siya ay nabaligtad sa isang iglap, at si Sukai Dai, ang munting Diyos na hari, ay malilipol kapag nataman niya ito. Gayunpaman, lumitaw ang isang hindi inaasahang eksena. Si Sukai Dai ay talagang humakbang pasulong at pumasok sa malaking katawan ng enerhiya. Tila siya ay isinama dito ng walang anumang mga hadlang. Tila si Sukai Dai ay bahagi ng katawan ng enerhiya. Agad siyang pumasok sa katawan ng enerhiya, at sa ilalim ng kumikislap na mga sinag ng liwanag, walang bakas sa kanya. Tila siya ay isinama dito at nilamon ng napakalaking enerhiyang katawan. Nagmamadaling tumayo si Yang Yiu at nababalisa. Nangako siya kay Sukon na protektahan si Sukai Dai. Ngayon ay nakita niya si Sukai Dai na pumapasok sa malaking katawan ng enerhiya. Ito ang wakas. Kahit na ang malaking enerhiyang katawan na ito ay purong mana, si Sukai Dai ay isang maliit na hari ng Diyos. Kakaiba kung hindi siya pumutok pagkatapos pumasok. Babae. Sigaw ni Yang Yiu at muling sumugod. Boom! Walang alinlangan na muli siyang napabalikwas. Fuck! Hindi napigilan ni Yang Yiu na magmura sa pagmamadali. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang malaking katawan ng enerhiya ay lumutang, at ang banal na liwanag ay sumikat sa mga tao. Natigilan si Yang Yiu. Sa sandaling ito, tila malabo niyang nakita ang isang figure na lumilitaw sa katawan ng enerhiya. Walang duda na ang figure sa katawan ng enerhiya ay si Sukai Dai. Dahan-dahan siyang tumayo. This time hindi na siya nagmamadali. Tila wala sa anumang panganib si Sukai Dai. Sa halip, iniunat niya ang kanyang mga braso at gumawa ng gesture ng pagyakap. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Yang Yiu ang isa pang problema, na nagpakaba muli sa kanya. Dahil nalaman niyang parang lumiliit ang napakalaking energy body. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na sinisipsip ni Sukai Dai ang napakalaking enerhiya na ito. Para kay Sukai Dai, ang munting Diyos na hari, ang napakalaking pagsipsip ng enerhiya ay hindi magandang bagay. Siya ay sasabog at mamamatay. Kung patay na talaga si Sukai Dai, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Sukon pagkalabas niya. Nanlumo siya. Pero wala siyang choice. Gustuhin man niyang pigilan ito at hilahin si Sukai Dai palabas ng energy body, hindi niya magawa. Itinaboy siya ng katawan ng enerhiya. Hindi siya nito hahayaang makalapit. Walang choice si Yang Yiu kundi ang tumitig at manood. Unti-unting nawala ang oras. Isang araw, 2 araw. Lumipas ang isang buwan. Si Sukai Dai ay hindi sumabog at namatay gaya ng inaakala, at ang malaking enerhiyang katawan ay nasipsip niya ng isang ikatlo. Kasabay nito, naramdaman niya na talagang tumataas ang hininga ni Sukai Dai. Ito ay isang pagtaas sa larangan ng paglilinang. Mula sa isang maliit na Diyos na hari hanggang sa isang Diyos ng batas, ito ay sadyang nakakatakot. Parang walang balak tumigil. Sa sandaling ito, biglang naintindihan ni Yang Yiu. Ito ang pagkakataon ni Sukai Dai, o ito ay nakatadhana, tama ba? Hindi siya nababalisa sa sandaling ito, ngunit puno ng mga inaasahan. Gusto niyang makita kung anong mga pagbabago ang mangyayari kay Sukai Dai pagkatapos niyang ganap na masipsip ang napakalaking energy body, at anong larangan ng cultivation ang kanyang makakamit. Ito ba ay isang mataas na antas ng Diyos ng batas? O ito ba ay antas ng langit? Chapter 2776 na ikaw ba ang makulay na butterfly girl o ang Diyosa ng kulay ngayon?
Hindi sumabog at namatay si Sukaidai gaya ng naisip ni Yang Yian, na nagpapahinga kay Yang Yian. Susunod, kailangan na lang niyang maghintay. Tila ang oras ay hindi magiging maikli. Umupo na lang si Yang Yian at nagsimulang magsanay at maghintay para sa huling pagbabago ni Sukaidai. Sa katunayan, masyado rin siyang na-curious kung ano ang magiging Sukaidai pagkatapos na ma-absorb ang 5 malalaking enerhiya. Kahit na ito ay isang magulong espasyo, na may napakalaking enerhiyang katawan, nararamdaman ni Yang Yian ang kakaibang hininga sa hangin. Ito ay isang malakas na enerhiya, ngunit ito ay hindi. Ito ay isang uri ng kapangyarihan na mahirap ipaliwanag. Naka-cross-leg siya at nagsimulang magnilay at umintindi. Naisip niyang sasamantalahin niya ang pagkakataon para sa lahat ng makakatulong sa kanyang paglilinang. Sa mga tuntunin ng pagsisikap sa paglilinang, si Yang Yian ay nang ahas na sabihin na hindi siya ang pinakamasipag, ngunit gumawa rin siya ng walang humpay na pagsisikap. Bagamat maraming swerte at pagkakataon ng kanyang kasalukuyang lakas, karapat-dapat ito. Siyempre, minsan ang swerte ay isang uri din ng lakas. Kaya hinintay ni Yang Yian si Sukaidai at nagsimulang magsanay. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Pumasok din siya sa malalim na antas ng persepsyon sa kanyang paglilinang. Kung mayroong ikatlong tao sa sandaling ito, makikita niya na ang katawan ng enerhiya kung saan matatagpuan si Sukaidai ay naglalabas ng isang stream ng enerhiya na dumadaloy sa Yang Yiu. Sa ganitong paraan, sina Yang Yiu at Sukaidai ay sumisipsip ng isang malaking katawan ng enerhiya. Masasabi rin na hinaplos ni Yang Yiu ang enerhiya ni Sukaidai, at ang enerhiyang na-absorb niya ay maaaring baliwalain. Ngunit kahit na, ito ay napakalayunin. Dahil ang bola ng enerhiya na ito ay talagang napakalaki. Makalipas ang 100 taon. Buzz! Isang dagandong ang tumunog, na nagpaalerto kay Yang Yiu mula sa kanyang cultivation state. Pagmulat pa lang niya ng mga mata ay naramdaman niyang nagbago na ang paligid. Nawala ang magulong eksena, napalitan ng espasyo sa kuweba, o higit na parang mundo sa ilalim ng lupa, napakabakante at malaki. Ang lugar kung saan siya matatagpuan ay isang suspendido na plataporma, mga 50 o 60 metro kwadrado. Ang nakapaligid na lupain ay napakaitim, at ang ilalim ng platapormang ito ay parang isang kalaliman. Lumingon siya at tumingin sa lugar kung nasaan si Sukaidai. Ito ay magmumukhang ang malaking katawan ng enerhiya ay nawala, at si Sukaidai ay nasuspine pa rin ng 3 metro sa ibabaw ng lupa. Gayunpaman, nang makita ni Yang Yian si Sukaidai, nanlaki ang kanyang mga mata. Nagbago na ang babaeng ito. To be precise, nagbago ang damit niya, nagbago ang buhok niya. O nagbago na ang ugali niya. Sa pamamagitan ng isang purple na gintong korona sa kanyang ulo, si Yang Yian ay maaaring manampa na wala siyang anumang bagay sa kanyang ulo noon. Siya ay may suot na makukulay na damit, nagniningning sa banal na liwanag, nakasisilaw, at nakasuot ng lahat ng uri ng mga accessories, na medyo kat-anji-tangi at kat-anji-tangi. Ibang-iba na siya sa dati. Ang punto ay naramdaman ni Yang Yian ang napakalaking aura mula kay Sukaidai. My goodness, mas malakas pa ito kaysa sa aura ng isang third level na strongman ng Tiandao. Nang muli siyang tumingin sa kaharian, nanginginig siya. Hindi makatingin. Hindi niya makita ang kabuuan ng cultivation realm ni Sukaidai. Ang babaeng ito, siya pa rin ba? Sa sandaling ito, nag-alinlangan si Yang Yian sa kanyang puso na si Sukaidai ay hindi na si Sukaidai. Hindi alam ni Yang Yian kung ano ang nangyayari, ngunit alam niya na ang pangunahing dahilan ay ang malaking enerhiyang katawan ni Jicheng. Malinaw, ang katawan ng enerhiya ay ganap na hinigop ni Sukaidai. Hindi lamang siya ay hindi sumabog at namatay, ngunit nakamit niya ang isang dawas na kasanayan. Ito. Sa oras na ito, nasa suspendido pa rin si Sukaidai habang nakapikit, at hindi pa nagigising. Hindi nang ahas si Yang Yiu na istorbohin siya. Wait lang. Anyway, ang enerhiya ay naabsorb, at ang kapaligiran dito ay nagbago. Ngayong naiisip ko ito, maaaring ang puwang na ito ang orihinal na anyo, ang nakaraan. Ang magulong espasyo ay maaaring ganap na sanhi ng malaking katawan ng enerhiya. Matapos masipsip ni Sukaidai ang katawan ng enerhiya, natural na nawawala ang magulong espasyo. Gayunpaman, nalaman niyang may natamo rin siya. Siya, aktwal na pumasok sa intermediate level ng Heavenly Dao Realm. Bagamat walang paghahambing kay Sukaidai sa kanyang harapan. Pero malaking improvement ito para sa kanya. Dahil walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano kahirap ang pumunta pa sa antas ng Heavenly Dao. Para sa iba, ang promosyon ng isang maliit na kaharian sa Heavenly Dao Realm ay maaaring tumagal ng milyon-milyon, 10-10 milyong taon o mas matagal pa sa normal na paglilinang, kaya alam ni Yang Yiu na ang kanyang promosyon ay talagang isang magandang pagkakataon. Kahit medyo nalilito siya, hindi niya alam kung paano siya nakapasok sa intermediate level ng Heavenly Dao Realm. Dati, iniisip lang niyang hintayin si Sukaidai at i-practice ang sarili. Pakiramdam niya ay mayroong ilang espesyal na kapangyarihan sa kalawakan ng langit at lupa dito. Pumasok siya sa isang malalim na estado sa pamamagitan ng pagsasanay. Nang muli siyang magising, talagang tumuntong siya sa gitnang antas ng Heavenly Dao Realm. Dapat good luck. Sa pag-iisip ng mabuti, naisip niya ang malaking enerhiyang katawan na iyon.
Siguradong hindi sinasadyang na-absorb niya ang ilang enerhiya nang pumasok siya sa malalim na estado ng pagsasanay, tama ba? Ito lang ang dahilan kung bakit siya nakalusot mula sa primary level hanggang sa middle level ng Heavenly Dao Realm. Kung hindi, wala na talaga akong maisip na ibang dahilan. Nang iniisip ni Yang Yiyo ang mga tanong na ito sa kanyang isipan, nakita niya ang dalawang makukulay na ilaw na sumisikat sa kanyang peripheral vision. Siya, biglang tumangala at nakitang binuksan ni Sukaidai ang kanyang mga mata. Nagising siya. Sumabog ang dalawang makukulay na liwanag mula sa kanyang mga mata. Tumingin si Yang Yiyo kay Sukaidai, at bigla siyang tumingin kay Sukaidai at nabigla. Sa isip niya, agad niyang naisip ang estatwa ng Goddess of Color sa Goddess of Color Temple. Dalawang salita lang ang nasa isip niya, fuck. Dahil sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiyan na si Sukaidai ay eksaktong kapareho ng estatwa ng Diyosa ng mga kulay, maging sa usapin ng serbisyo o hitsura. Ang pinagkaiba lang ay ang isa ay estatwa, at ang isa naman ay buhay na tao na ngayon. Sa oras na ito, binuksan ni Sukaidai ang kanyang mga mata at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa makulay na liwanag. Siya ay sumambulat sa isang walang katulad na malakas na momentum, halos napaluhod si Yang Yiyan. Buti na lang at nawala ito ng tuluyan sa isang iglap. Ang nasuspay na Sukaidai ay nahulog sa lupa, sa wakas ay bumaba mula sa himpapawid at kumonekta sa lupa. Tumingin sa kanya si Yang Yiyan at hindi sinasadyang nagtanong, ikaw ba ang babaeng Kaidai o ang Diyosa ng mga kulay ngayon? Si Sukaidai ay may ngiti sa kanyang mukha, tulad ng simoy ng tagsibol, na nagpaginhawa kay Yang Yiyan. Sabi niya, pareho. Naunawaan ito ni Yang Yiyan sa sandaling ito. Ito ay maaaring reincarnation. Meet the Goddess of Colors, ikinumpas ni Yang Yiyan ang kanyang mga kamao at sumaludo. Alam niyang sa sandaling ito ay maaaring isang tunay na santo ang kaharap niya. Ngunit si Sukaidai sa kabilang banda ay ngumiti ng matamis, umiwas sa kanyang pagsaludo, at nagsabi, hindi ako karapat-dapat sa iyong pagpupugay. Ngayon ay hindi pa ako nakabalik sa banal na kaharian, ikaw. Tretuhin mo lang ako bilang si Sukaidai. Natigilan si Yang Yiyo, at hindi sinasadyang nagtanong, saang lupain ka ngayon? Pilyong ngumiti si Sukaidai at sinabing, hulaan mo. Napaawang ang bibig ni Yang Yiyo, at bamulong siya sa kanyang puso, sa tingin ko ang kapatid mo. Walang ate. Sa susunod na sandali ay nagsalita si Sukaidai. Nagulat si Yang Yiyo. Oh my God, naririnig ng babaeng ito ang sinasabi ko sa puso ko. Siya. Nahiya at tumutulo ang pawis sa noo. Buti na lang at hindi niya naintindihan na pinapagalitan siya nito. Kabanata 2777 Handa ka bang ipagtanggol ako? Ang taong nasa harap niya ay si Sukaidai, ngunit hindi siya, ito ang iniisip ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Dahil dala pa rin niya ang aura ni Sukaidai. Ngunit sa huling pagsusuri, ganap na nagbago ang kanyang aura, at kaunting anino lang ni Sukaidai ang nararamdaman ni Yang Yiyo. Ngunit ito mismo ang nag-aalala sa kanya. Wala na si Sukaidai, at hindi niya maipaliwanag kay Sukhan. Pero ang nasa harap niya ay si Sukaidai na naman, at higit pa rito, ang Goddess of Colors. Siyempre, hindi siya lubos na makasigurado ngayon. Sinapian ba si Sukaidai? O siya ay isang reincarnated na tao? Pero kahit alam niya, nakatitig lang si Yang Yiyo sa kawalan, dahil pakiramdam niya ay hindi niya kayang talunin ang babaeng nasa harapan niya. Sa pagtingin sa babaeng nasa harapan niya na kamukhang kamukha ng estatwa ng Goddess of Colors, sumasakit talaga ang ulo ni Yang Yiyo. Ano ba naman ta? Obvious naman na tao rin siyang ginagamit. Kanino? Walang duda na ginamit siya ng matandang iyon na si Sukhan. Ngayon naiisip muli ang mga nakakalito na salita na sinabi sa kanya ni Sukhan noong araw na iyon, tila alam niya na mangyayari ang eksenang ito, di ba? Sa ganitong paraan, mas mababa ang responsibilidad ni Yang Yiyan para kay Sukaidai. Kung gusto mong pag-usapan ang kalkulasyon, ang lolo mong si Sukhan ang nagkalkula nito. Wala itong kinalaman sa akin, Yang Yiyan. Kinakalkula din siya. Nilabanan niya ang malakas na hininga para sa iyo sa simula at ipinadala ka sa napakalaking enerhiya, na humantong sa hitsura ng isang Kaishen Nayanyang. Tumingin sa kanya si Yang Yiyan, at tumingin din siya sa kanya na may kaunting pilyo. Puff! Sa sumunod na sandali ay bigla siyang tumawa. Pagkatapos ay sinabi niya, okay, bata, hindi na kita aasarin. Maliit na lalaki. Inilibot ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata. Siya, Yang, kasama ang pinabilis na kapaligiran sa Chenkun Pot, ay isa ring taong nagsanay sa daan-daang libong taon, ngunit tinawag siyang maliit na tao. Pero hindi siya kumibo bagkus hinintay siyang magpatuloy, alam niyang may sasabihin siya. Oo nga, nagpatuloy siya, hindi ito kasing seryoso gaya ng iniisip mo. Para sa akin, maaari mo akong ituring bilang Sukaidai, o bilang Kaishen. Nang marinig ito, alam ni Yang Yiyan na inamin niya na sinabi niyang si Kaishen iyon. Kaishen Nayanyang. Malinaw pa rin siya tungkol dito. After a pause, she said, kaya huwag kang ma-pressure, at huwag kang matakot sa gagawin ko sa iyo. Nagising ako at nakabalik ngayon, salamat sa iyo, kaya may utang na loob ako sa iyo. Siyempre, kakaiba talaga ang cultivation method mo. Ikaw, talagang kinuha ang ilan sa aking mana sa panahon ng paglilinang, na humantong sa aking hindi pagkakumpleto.
Paano kita parurusahan? Siya. Malikot pa rin, ngunit nang marinig ito ni Yang Yian, biglang kumirot ang kanyang puso. Sa katunayan, ang kanyang cultivation level ay pumasok sa gitnang yugto ng Heavenly Dao Realm mula sa pangunahing yugto ng Heavenly Dao Realm. Ito ang resulta ng kanyang paglilinang ngayon lamang. Noong una, iniisip din niya kung paano siya makapasok sa gitnang yugto ng Heavenly Dao Realm sa isang nalilitong paraan. Ito ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niyang linangin sa loob ng 10,000 taon. Ngayon, pagkatapos makinig kay Sukaidai o ang Diyosa ng Kulay, napagtanto niya na ito ay dahil inalis niya ang ilan sa kanyang Taoismo sa kanyang nakaraang paglilinang. Ang pangunahing punto ay upang makinig sa Diyosa ng Kulay, at ito ay tiyak na dahil dito na ang kanyang pagbabalik ay hindi kumpleto. Ito ay isang bawal, ito, sa kasinungalingan para sabihing hindi natatakot si Yang. Dapat mong malaman na ang maliit na babae, sa harap niya ay isa na ngayong santo. Isang santo na nalampasan ang Heavenly Dao. Para sa kanya, pabayaan ang isang santo, kahit isang malakas na tao sa ikatlo o ikaapat na antas ng Heavenly Dao ay hindi makakaharap sa kanya. Ano? More, santo ang babaeng nasa harapan niya. Isang pag-iral na maaaring patayin sa isang sampal. Na may pagkibot sa sulok ng kanyang bibig, awkward na sinabi ni Yang, oo. O hindi, Miss Kaidai. Goddess of Colors, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kinabahan at nauutal si Yang nang magsalita. Medyo incoherent ang pangalan, pero hindi niya kasalanan. Sa simula, sinundan din niya ang matandang si Sukhan na tawagan ang babae, at ang kanyang isip ay nakatuon pa rin sa pangalang Sukaidai, kaya normal lang ang pagkautol. Matapos itong may tama ng 2 beses, sa wakas ay tinawag niya ang pangalang Goddess of Colors. Alam na niya ngayon na ang maliit na batang babae sa kanyang harapan ay isang tunay na dakilang Diyos. Nang imulat niya ang kanyang mga mata noon, ang malakas na aura na bumungad sa kanya ay nakaramdam siya ng pagnanasa na samamba. Sa pagharap sa santong ito na kagigising lang, kailangang mag-ingat si Yang Yio. Mabilis niyang ipinaliwanag, nagpa-practice ako noon na naghihintay lang na magising ka. It was completely unconscious practice. Hindi ko naisip na alisin ang magic power mo. Kung alam mo lang, hinding-hindi ko gagawin. This is a misunderstanding. Hehe, Sukaidai? No, it was the Goddess of Colors. Ngumiti ng pilyo, tignan mo naman kung gaano ka natakot. Sabi ko lang, hindi kita kakainin. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako ganoon kadamo. You, just call me girl. I like this name. It's warm as my grandfather. Bukod pa rito, sinabi kong may utang na loob ako sa iyo, at ikaw ang unang taong makatiis sa aking pagbubukas ng Holy Path Seal pagkatapos ng hindi mabilang na taon ng paghihintay. Kung hindi dahil sa iyo, sapat na ang kapangyarihan ng pagbubukas ng Holy Path Seal para gawing abo ang lahat ng Diyos sa ibaba ng ikatlong antas ng Heavenly Path. Kaya may utang akong pabor sa iyo, at okay lang na makuha ang ilan sa aking magic power. Hindi ako magiging mode mo. Huwag kang matakot sa maliit na lalaki, hehe. Natahimik si Yang Yio nang marinig niya itong magsalita, ngunit gamaan ang loob niya. Pakiramdam niya ay seryoso ang sinabi nito. Gayunpaman, hiniling niya sa kanya na tawagan ang kanyang babae, at ngayon ay tinawag niya itong maliit na lalaki. Kalokohan talaga ang henerasyong ito. Ngunit ano ang magagawa niya? Siya ay isang santo ng banal na daan. Ang agwat sa pagitan niya at niya ay isang mundo ng pagkakaiba. Kung ano ang sasabihin niya ay iyon din ang sinasabi niya. Kung tutusin, malakas siya. Salamat, huminga ng malalim si Yang Yio at pinigilan ang presyon sa kanyang puso. Tanging marinig ang pagpapatuloy ng Diyosa ng Kulay, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Sabi mo, hindi naglakas loob siyang na magalit. Ang babae. Sa kanyang harapan ay nakaramdam ng quirky at medyo sampungin, kaya siya ay sumabay lamang dito. Para sa akin, talagang ako ay muling nagkatawang tao at nilinang muli. Ako si Sukaidai at ang Diyosa ng Kulay. Alam mo rin ang aking banal na landas. Gayunpaman, ang pagbabalik sa paggising at pagmamana ng kapangyarihan ng banal na landas ay hindi isang madaling bagay. Maraming mga kawalan, at ito ay hindi isang tunay na hakbang patungo sa banal na landas. Kung minsan ay ang mabisang kapangyarihan sa panahon ng paggising. Ang isang mahiwagang landas ay minsan ay isang disadvantage. Minsan hindi. Minsan ito ay maaaring mas masahol pa kaysa sa isang maliit na Diyos. Gayunpaman, ang aking paggising ay hindi may iwasang maakit ang atensyon ng ilang matandang multo. To put it bluntly, I have enemies, so I need to find someone to protect me for a while, and wait for me to slowly recover to normal. Handa ka bang protektahan ako? Habang nagsasalita siya, kumislap ang kanyang mga mata ng makulay na banal na liwanag at nakatitig siya kay Yang Yio nang nakangiti. Mukha siyang harmless. Ngunit natakot siyang sa kanyang titig. Gusto niyang tumanggi. Anong biro? Napakaraming impormasyon sa mga salita ng babaeng ito. May kaaway siya. Siya ay isang santo level na pag-iral, kaya ang kanyang mga kaaway ay natural na malalakas na santo. Pinoprotektahan siya. Ito ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Pero naglakas loob ba siyang tumanggi? Ang sagot ay hindi. Kabanata 2778 gusto ko ang mga santo na may dugo, dugo at damdamin.
Alam ni Yang Yiyo na wala siyang pagpipilian. Ang sulok ng kanyang bibig ay kumaibot at sinabi niya, ito ay isang karangalan. Hindi nag-alinlangan si Yang Yiyo sa mga salita ng dakilang santo, dahil nakaranas din siya ng mga katulad na reinkarnasyon sa paggising, at may mga disadvantage talaga. Sinabi ng Goddess of Color na ang kanyang magic power ay minsan epektibo at minsan hindi, na dapat ay totoo. Bukod pa rito, mayroon siyang mga kaaway, kaya't tila normal na makahanap ng isang taong magpoprotekta sa kanya. At wala siyang paraan para tumanggi. Kung maglakas loob siyang tumanggi, who knows if this big guy will kill him. Ang mga ganitong malalakas na lalaki ay pawang sampungin. Hindi nang ahas si Yang Yiyo na sumugal. Siya, maaari lamang sumang-ayon. Walang paraan na hindi niya kayang saktan siya ngayon. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng isang malaking tao sa paligid niya ay mabuti at masama din para sa kanya. Hindi naman ito isang masamang bagay. Dahil may mga kaaway din siya. Ang 33 Heavenly Palace ay mayroong Tiansheng Palace, na nasa antas ng Heavenly Dao. Kung talagang makatagpo siya ng isang kaaway na hindi niya kayang talunin, ang dakilang Diyos, ang Diyosa ng mga kulay, ay maaaring takutin ang mga tao kahit na ang kanyang kapangyarihan sa mahika ay minsan epektibo at minsan hindi. Ang pangunahing punto ay na pagkatapos ng mahabang panahon, siya ay palaging makakabawi sa kanyang tik. Gayunpaman, alam din ni Yang Yiyan na ang kasalukuyang Goddess of Colors ay hindi isang tunay na strongman ng Saint Dao. Siya mismo ang nagsabi na hindi. Hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang tik, at inalis na niya ang ilan sa kanyang magic power, na nakaapekto sa kanyang paggaling sa pagiging perpekto. Ngunit gayunpaman, naniniwala si Yang Yiyan na ang malaking tao na ito ay talagang hindi bababa sa isang mataas na antas ng Heavenly Dao. Kaya in the long run, magalang ito sa kanya. Kung tungkol sa mga disadvantages, ang panganib ay tila napakalaki. Ang kaaway ng Goddess of Colors ay dapat na isang Saint Dao strongman, ngunit hindi siya naniniwala na ang Goddess of Colors ay walang paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, at hindi niya hahayaan na mapansin ng kanyang mga kaaway ang kanyang pag-iral. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang isip, natural na sumang-ayon si Yang Yiyan. Hehe, salamat, pagkatapos ay susundan kita mula ngayon, nakangiting sabi ni Kaishan Nayanyang, siya ay ganap na pagkatao ng isang maliit na batang babae. Gayunpaman, alam ni Yang Yiyan na ang sinuman at anuman ay hindi mahuhusgahan sa hitsura lamang. Kailangan pa niyang maging maingat sa malaking lalaking ito. Matapos makitang nawala ang makulay na kulay sa kanyang mga mata, nakahinga ng maluwag si Yang Yiyan, alam niyang tapos na ang krisis. Ang Nayanyang na ito ay hindi magiging kasing bait ng nakikita niya. Matapos mamulat, pansamantalang nagtanong si Yang Yiyan, ikaw. Hindi ako mananatili dito. Kung susundin mo ako, kailangan mong maglibot. Dapat sabihin pa rin ang dapat sabihin, at natural na hindi siya matali dito. Kung hindi mo sasabihin, aalis ako sa Kaihi Realm. Ang aking revival ay maaaring hindi magandang bagay para sa mga Diyos at mga tao sa Kaihi Realm. Susundan kita kahit saan mo gustong pumunta. Tama lang na tingnan kung mabuti kung ano na ang God Realm ngayon. Sabi ni Kaishan Nayanyang. Umalis ka, wala bang pakialam ang Kaishan Realm? Nagtatakang tanong ni Yang Yiyan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagkakataon, bulong ni Kaishan Nayanyang, ngunit hindi niya sinagot ng diretso ang tanong. Napaisip siya at pakiramdam niya ay katangahan ang tanong niya. Lahat sila ay mga banal na nagsabing magkakaroon sila ng mga kaaway. Kung mananatili sila, masasaktan nila ang mga tao sa colorful God Realm. Sa katunayan, ang bawat Diyos ay may sariling paraan. Maaaring hindi magandang bagay ang pakikialam. Bago siya lumabas, ipinahayag niya ang kanyang saloobin sa mga tao ng Yunmen, na sinasabi sa kanila na kung gusto nilang lumabas at maglakbay, maaari silang pumunta. Maaari siyang tumulong sa ligtas na kapaligiran, mga mapagkukunan ng pagtatanim, at iba pa. Ngunit hindi siya masyadong makikialam sa kanilang paglilinang. Let's go, little guy. Walang anuman dito. You can break through from the early stage of Heavenly Dao realm to the middle stage of the Dao here, which is already a great opportunity. Hindi mali ang pangako ng lolo ko sa iyo. Kahit mali ang sinabi niya, hindi mo siya masisi. Narinig ni Yang Yiyo ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga salita. Medyo natarante siya. Anong nangyari sa malaking lalaking ito? Maaari lamang itong may ugnay sa personalidad ng malaking tao. Ang malalakas ay lahat ng asno, maliban na sila ay hindi mahuhulaan. Sa susunod na sandali, matapos magsalita ang Diyosa ng mga kulay, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay sa walang laman sa kanyang harapan. Agad na naramdaman ni Yang Yiyan ang malakas na puwersa ng special attribute na magulong. Maaari din niyang pakilyusan ang special force at naisip na hindi siya mahina, ngunit kumpara sa Goddess of Colors, ito ay isang pagkakaiba lamang sa pagitan ng isang maliit na mangkukulam at isang malaking mangkukulam. Kaya niya, NT help but on gold in his heart, ito ba ang magic power minsan gumagana at minsan hindi gumagana? Huwag kang ang bamulong, Terna. Hinimok ng Diyosa ng mga kulay at humakbang sa kawalan at nawala. Nagmamadaling sumunod si Yang. Nang muling lumabas ang dalawa, nalaman ni Yang Yiyan na narating na nila ang langit sa itaas ng Goddess of Colors. Sa sandaling ito, ang Diyosa ng mga kulay ay may malungkot na mukha,
ngunit siya ay nakatayo sa hangin at hindi bumaba, ngunit nakatitig sa Diyosa ng mga kulay sa ibaba ng tulala. Hindi maintindihan ni Yang Yian kung bakit, at hindi naglakas loob na magtanong kung bakit, ngunit maaari niyang suriin, at ang kamalayan ay pinakawalan at naibilang sa Goddess of Colors. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naunawaan ni Yang Yian kung bakit nagpakita ng malungkot na ekspresyon ang Diyosa ng mga kulay noon, dahil nalaman niyang patay na si Sukon. Sa Kaishan Temple, nakita ni Yang Yiu ang katawan ni Sukon na inilagay sa harap ng estatwa ni Kaishan Nanyang, at ang estatwa ay natatakpan ng mga bitik, at tila ito ay maaaring masira anumang oras sa pamamagitan ng bug zone ng hangin. Pagkatapos, saglit na tinitingnan ng nakaupong poster ng lahat sa bulwagan, napagtanto niya na ang mga Diyos at mga tao sa Kaishan Realm ay dapat nagsagawa ng malaking sakripisyo para sa lugar na ito. At si Sukon ang nag-alay ng kanyang buhay. Binawi ni Yang Yiu ang kanyang kamalayan at tiningnan si Kaishan Nanyang sa tabi niya, at may napagtanto siya. Kung tama ang hula ko, ang sakripisyo ni Sukon ay malamang na may kaugnayan sa pagbabalik at paggising ng babaeng ito. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yiu ang Lady of Colors na ikanaway ang kanyang kamay, at isang walang kapantay at malaking mana ang nahulog mula sa Invisible, dumiretso sa Color Temple. Tumingin siya sa kanyang banal na kahulugan, at sigurado, ang kanyang mana ay nahulog sa estatwa ng Lady of Colors, o sa kanyang sarili, sa Color Temple. Ang sirang rebulto ay agad na naayos gamit ang banal na liwanag, at isang malakas na hininga ng kapangyarihan ang lumabas mula sa hindi nakikita, na sumasakop sa buong Color Temple. Sa sandaling ito, nalaman ni Yang Yiu na ang lahat ng mga Diyos at tao sa Color Temple ay naliligo sa hindi nakikitang kapangyarihang ito, at ang makalangit na pagpigil sa katawan ng lahat ay nawala. Nangangahulugan ito na mula ngayon, ang mga Diyos at tao sa Color Realm ay maaaring magsanay at mag-evolve. Terra na! Terra na! Sa oras na ito, ang boses ng Lady of Colors ay tumunog sa kanyang mga tainga, medyo mahina. Nakita ni Yang Yiu na napakaputla ng kanyang mukha. Naunawaan niya kaagad na ginamit niya ang kanyang sariling pagsasanay upang baguhin ang problema na hindi maaaring umunlad at magsanay ng lahat ng tao sa Kaishan Realm. Masasabi pa nga na nag-iwan siya ng bagong banal na estatwa para sa buong angkan ng Kaishan. Hanggat nariyan ang banal na rebeltong ito, ang Kaishan clan ay maaaring magpatuloy sa pag-evolve sa hinaharap. Ito ang kanyang pagbabalik. Sa pagtingin sa Diyosa ng Kaishan na lumipad na, biglang naramdaman ni Yang Yiu na ang mga santo ay mayroon ding emosyon, at hindi lahat ay walang puso. Kung bakit hindi siya bumaba upang makita ang katawan ni Sukon at ang mga tao sa Kaishan Realm, marahil ay hindi ito kailangan. Ang makita sila ay magdudulot lamang ng kalungkutan sa kanya, at baka hindi na siya makapagtagal dito. Sinabi niya na mayroon siyang mga kaaway at idawit niya ang mga tao sa Kaishan Realm. Gusto ko ang mga santo na may dugo, at emosyon. Sabi ni Yang sa sarili at hinabol siya. Umalangaw-ngaw ang mga tagay sa templo sa ibaba, ang Diyosa ng Kaishan ay nagpakita. Ang mga tao sa Kaishan Realm ay hindi alam na ang tunay na buhay na santo ay nasa itaas mismo nila. Kabanata 2779, ang 10 dakilang makalangit na pamamahala. Sinundan ni Yang Yian ang Diyosa ng mga kulay at lumipad hanggang sa tuluyan, at nawala sa Diyosa ng mga kulay sa isang kisap mata. Sinundan niya ang Diyosa ng mga kulay sa lahat ng oras, hindi nagmamadali o mabagal, at naramdaman niya na ang malaking lalaki na ito ay hindi maganda ang mood, kaya hindi napalapit si Yang sa kanya. Makalipas ang isang araw, biglang bumagal ang Diyosa ng mga kulay sa kanyang harapan at sinabing, halika at tulungan mo ako. Akala ni Yang Yian ay mali ang narinig niya. Stop talking nonsense, malamig na sabi ng Goddess of Colors, na nagpang-inag kay Yang, at nagmadali siyang tulungan siya. Nang maingat niyang suportahan ang mga braso ni Goddess of Colors gamit ang dalawang kamay, nakita niyang bahagyang nanginginig ang katawan nito at medyo giniginaw. Hindi na kailangang magtanong ni Yang Yian, ngunit naisip din niya na ito ay dahil dati niyang tinanggal ang mga kadena ng Heavenly Daw para sa mga Diyos at mga tao sa Goddess of Colors at inayos ang mga banal na estatwa, na umuubos ng maraming Taoismo. Bumaba ka at humanap ng pwesto, kailangan kong magdahan-dahan. Medyo mahinang wika ni Goddess of Colors. Oh, okay. Nagagawa lang niyang ang sinabi sa kanya. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Anyway, parang may mga walang katapusang bundok sa ibaba. Pagkatapos lumipad pababa, pumasok sila sa isang maliit na lambak at nakarating sa isang maliit na ilog. Tinulungan ni Yang Yian ang Diyosa ng kulay na maupo sa ilalim ng isang sinaunang puno at hinayaan siyang sumandal sa puno. Sa oras na ito, ang Diyosa ng kulay ay nagsabi, kailangan ko ng ilang oras para gumaling. Pinuprotektahan mo ako at huwag mo akong istorbohin. Okay. Itinikom ni Yang Yian ang kanyang mga labi at pumayag lamang. Ano kayang gagawin niya? Ang malaking tao na ito ay medyo sampungin, at hindi siya nang ahas na pukawin siya. Ngayon ay alam na niyang mahina siya. Kung tungkol sa kanyang nakaraang karanasan, ang kanyang magic power ay maaaring minsan epektibo at minsan hindi, na maaaring totoo, ngunit hindi aayusin ni Yang Yian ang malaking taong ito dahil dito. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang magic power? Si Yang ay hindi nangangahas na makipagsapalaran upang pukawin. At saka, mukhang kinita niya ang pagkakaroon ng ganoong kalaking lalaki sa paligid niya. Siya.
Kailangan pa rin siyang alagaan. Pinakamainam na itali siya sa kanyang frontline magpakailanman. Hanggat siya ay gumaling sa kanyang rurok sa hinaharap, siya ay magiging isang santo. Sa oras na iyon, ang emperador ay wala. Si Emperor Zun ay nasa huling yugto pa lamang ng integrasyon ng Dao. Kung magtatagumpay siya sa pagsasama ng Dao, maaari siyang maging isang santo ng Dao. Kung maaari niyang isama sa wakas ang Dao ay hindi pa rin alam. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang Goddess of Colors ang tunay na amo. Bagamat hindi pa siya nakaka-recover, sa tingin niya ay sandali na lamang. Kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataon at pagsilbihan ang amo na ito pansamantala. Nakipag-ugnayan na siya sa Holy Dao sa Eternal God Realm, ngunit hindi pa talaga siya nakipag-ugnayan sa isang buhay. Ang Goddess of Colors ay isang buhay na boss ng Holy Dao. Kailangan lang niyang hintayin na mabawi niya ang banal na Dao balang araw, at pagkatapos ay mapupunta siya sa antas ng isang dakilang santo, isang tunay na transcendent. Hindi siya magpapatalo kahit paano niya kalkulahin ang deal na ito. Siyempre nasa running-in period pa sila ng amo na ito. Bagamat sinabi niya noon na may utang siyang pabor sa kanya, nakinig lang si Yang Yiyo sa mga ganoong salita. Kung sineseryoso niya ito, matatalo siya. Sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito sa isang gulo, iniwan ni Yang Yiyo ang diyosa ng mga kulay at lumayo sa kanya ng 30 metro, masunarang pinuprotektahan siya. Lumipas ang oras araw-araw. Lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata. Si Yang Yiyan ay nakaupo ng 30 metro ang layo mula sa Goddess of Colors upang protektahan ang batas. Hindi rin siya walang ginagawa. Iniisip niya ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao sa kanyang katawan sa kanyang isip, kung paano i-maximize ang kombinasyon at gumamit ng mas malaking kapangyarihan. Pinag-aralan din niya ang paggamit ng mga magic tool tulad ng Chaos Bell at 7-Color Dragon Scale. Makalipas ang 3 taon, nakita ni Yang Yiyan na tiyak na hindi gumagalaw ang diyosa ng mga kulay habang nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Tila siya ay pumasok sa isang malalim na antas ng paglilinang at maaaring hindi magising sa maikling panahon. Hindi siya nagmamadali at naghintay ng dahan-dahan, naghahanda para sa mahabang paghihintay. Buti na lang at parang ilang ang lugar na ito, at walang harassment. Ito ay isang medyo tahimik na lugar. Gayunpaman, nang naisip lang ito ni Yang Yiyan sa kanyang puso, biglang tumalon ang kanyang mga talukap, at bigla siyang tumingala sa langit. Siya, bumantong hininga sa kanyang puso, sa wakas ay narito na. Sino ang darating? Alam na alam niya ito. Walang alinlangan na ito ay ang mga tao ng Heavenly Saint Temple of the 33 Heavens. Ang pagpatay sa napakaraming tao sa Heavenly Dao Realm, ang kilusan ay napakalaki. Ito ay kakaiba kung ang mga tao ng Heavenly Saint Temple ay walang reaksyon. Maraming malalakas na tao sa Heavenly Saint Temple, at hindi naglakas loob si Yang Yiyan na maliitin sila. Itinago niya ang kanyang aura, at tumakbo pa sa hangganan sa isang hininga, ngunit natagpuan pa rin siya ng mga ito. Gayunpaman, ang lugar na ito ay ang base ng Celestial Clan, nakatumbas ng likurang base ng 33 Heavenly Palaces, kaya inaasahan na siya ay matatagpuan. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung anong antas sila, at kung ilang tao sila. Habang nag-aalala si Yang Yiyo tungkol dito, medyo inaabangan pa rin niya ito. Ang kaaway na dumating ay dapat nasa mas mataas na antas, ngunit napabuti din niya ang isang maliit na kaharian. May tiwala pa rin si Yang sa kanyang lakas. Siyempre, kung masyado silang makapangyarihan, titimbangin din niya. Ito ay gagawing protektahan niya ang amo, at ito rin ay nasa kritikal na sandali, kaya walang sino man ang makakagambala sa kanya. Pagkatapos ay naglagay siya ng harang sa harap ng Goddess of Colors. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyo, at sa susunod na sandali ay lumitaw siya 100 milya ang layo. Pakiramdam niya ay libu-libong milya ang layo ng kaaway. Upang hindi makagambala sa diyosa ng mga kulay, pumunta siya sa tuktok ng bundok na 100 milya ang layo. Hindi siya tumakbo, dahil alam niyang hindi siya makakatakas, wala itong silbi. Ang katotohanan na maaaring lumitaw ang kalaban ay nangangahulugan na siya ay handa ng husto. Wala siyang planong tumakbo, at nandoon pa rin ang diyosa ng mga kulay na pabigat. Siyempre, kung siya ay nag-iisa, mayroon pa ring malaking pagkakataon na gamitin ang hangin at mga pakpak ng ulap, ngunit nakakalungkot na hindi niya kayang talikuran ang diyosa ng mga kulay. Ang babaeng ito, ang Santo Boss, bagamat hindi siya matatag ngayon, ay isang potensyal na stock, at malaki ang inaasahan niya para sa kanya. Nakatayo sa tuktok ng bundok, tumayo si Yang Yiyo habang nasa likod ang kanyang mga kamay at kinusot ang kanyang mga mata upang tumingin sa langit. Pagkaraan ng 9 na araw, gumulong ang mga ulap at kulog, at alam niyang may mga taong nagtatago sa madilim na ulap. Marahan niyang sinabi, dahil nandito ka, bakit hindi ka nagpapakita? Nakakunot ang noo niya habang nagsasalita. Hindi niya maramdaman kung gaano karaming tao ang dumating sa pagkakataong ito. Ang mga tao ng Tiansheng Temple ay natuto mula sa huling aralin. Sa pagkakataong ito ay tiyak na mahahanap nila siya ng husto. Ito ay isang mahirap na labanan. Boom 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 boom. Sunod-sunod na dagandong ang tumunog. Ngunit sa susunod na sandali, sunod-sunod na figure ang lumitaw 100 metro ang layo sa paningin. Sa isang instant, no more, no less, 10 tao ang nakapalibot sa kanya.
Ngunit sa pagkakataong ito, tulad ng inaasahan niya, ang mga taong dumating ay nasa antas ng Heavenly Dao Rules. Pinatalo ng pinuno ang kanyang mga talukap, ngunit siya ay isang Heavenly Dao Level 5 na pag-iral. Ang natitira ay 3 Heavenly Dao Level 4, at ang natitirang 6 ay pawang Heavenly Dao Level 3. Sumipsip si Yang Yiyu ng malamig na hangin sa kanyang puso. Sabay ba silang haharap sa kanya? Sa pagsasalita tungkol sa kanyang dating lakas kasama ang mga kayamanan sa kanyang mga kamay, at iba pa. Na pinagsama, maaari niyang harapin ang Heavenly Dao Level 3. Naisip niya na ang kanyang kaharian ay itinaas ng isang antas at naabot ang gitnang antas ng Heavenly Dao na kaharian. Sa ibabaw, wala pa siya sa Heavenly Dao Level 1, lalo pa sa pagharap sa ika-4 at ika-5 antas, kahit na ang ika-3 antas ay sapat na. Sa katunayan, kaya niyang harapin ang ika-3 antas, ngunit sa yugtong ito lamang. Kaya't nag-improve siya ng kaunti, kahit na hindi siya natatakot sa ika-3 antas ng Heavenly Dao, ngunit paano ang ika-4 na antas? Hindi siya sigurado, hindi banggitin na mayroon ding ika-5 antas ng Heavenly Dao. Hindi ko inaasahan na ang Heavenly Saint Temple ay gagastos ng napakaraming pera sa pagkakataong ito, at ang malalakas na lalaki sa antas ng Heavenly Dao Rule ay lumabas na parang repolyo. Isang malamig na ungol ang tumunog, na sinasabayan ng kulog. Kabanata 2800, ang sining ng pag-atake sa puso Duan Xingang. Ang Heart Duan Xingang, ang pinuno ng Heavenly Dao 5th layer, ay malamig na humirit. Kasabay ng 9 na araw na kulog na umalangaw sa langit at lupa. Talagang kumirot ang puso ni Yang Yiyu. Alam niyang maghihirap siya ngayon. Nakatagpo na niya ang mga master ng Heavenly Dao 3rd layer dati, at maaari niya talagang patayin sila ng isa-isa, ngunit sa 6 sa kanila ng sabay-sabay, kahit na umunlad ang kanyang cultivation, magiging napakahirap. Idagdag sa 3 Heavenly Dao 4th layer master at isang Heavenly Dao 5th layer master. Wala talaga siyang ideya. Ginawa niya. Hindi ko alam kung kaya niyang harapin ang mga ito. Sa isang iglap, alam ni Yang Yiyu na hindi makatutuhanang harapin sila ng direkta. Sarili niyang paraan lang ang naiisip niya. Ang 10 Heavenly Dao Rule Masters. Talagang napaka-stress para kay Yang Yiyu. Pero hindi umabot sa puntong matakot umihi. Sa katunayan, may tiwala pa rin si Yang, kung hindi siya maglalakas loob na pumunta sa teritoryo ng Heavenly Clan, pati na ang pagpatay sa mga tao ng Heavenly Saint Temple. Naghanda siya sa pag-iisip para sa sitwasyon ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na ang 10 Heavenly Dao Rule Masters ay babalik ng biglaan. Tila lilipulin siya ng Heavenly Saint Temple sa isang iglap sa pagkakataong ito. Gayunpaman, narinig ni Yang ang malamig na boses ng kabilang partido at tumingin sa kanilang mga rebelding mukha, ngunit natawa siya sa kanyang puso. Ito ay napaka-tsanzo. Bulong niya sa puso niya. Ang mga taong ito ay minamaliit at hinamak siya gaya ng dati, at hindi siya tinatrato bilang isang ulam. Ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Maraming tao sa Tianzhou ang napatay niya sa ganitong estado ng pagmamaliit sa kaaway. Sa totoo lang, hindi talaga siya walang paraan para makipaglaban sa malakas na tao ng ika-5 antas ng Tiandao. Nasa kamay niya ang Chaos Bell at ang Han Yuan Chi. Baka mapakinabangan siya. Hehe, ang pangalawang kapatid ni Emperor Zun ay sobrang mapagbigay kaya dinala pa niya ang 10 Heavenly Dao Rules, tumingin siya sa ika-5 antas ni Tiandao na pinuno at munition. Mabuti para malaman ng bata. Gusto mo bang magpakamatay o hayaan mo kaming gawin ito? Ang ika-5 antas ng Tiandao na pinuno ay may malungkot na mukha at nakatitig kay Yang Yiyu ng parang kutsilyong mga mata. Ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, gusto kitang patayin. How dare you? Matapang. Naunang galit ang ibang tao sa paligid. Gayunpaman, sa oras na ito, itinaas ng pinuno ng Heavenly Dao 5th level ang kanyang kamay, at ang iba ay agad na tumahimik. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ng kabilang partido, Yang Yian, alam kong medyo kakaiba ka. Napakaraming tao ang napatay mo mula sa aking Heavenly Saint Temple. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon kang lakas ng antas ng Heavenly Dao Rule, ngunit natukoy ko na ang iyong lakas ay higit sa Heavenly Dao 3rd level, at maaaring kailanganin mo ang tulong ng mga magic tool. Ngunit ngayon, ang 10 sa amin, hindi banggitin ang aking sarili, ang 6 na Heavenly Dao 3rd level, naniniwala akong sapat na upang bigyan ka ng kahirapan, hindi pa banggitin ako at ang aking 3 4th level junior brothers, na may ganoong lakas, huwag kang mag-isa. Kahit na dumating ang isang malakas na lalaki na tumuntong sa Hidao, ang 10 sa amin ay magkakasama. Kung hindi mo gagawin, ikaw ang magbabayad sa kanya. Sa palagay mo ba ay maihahambing ang iyong lakas sa isang makapangyarihang tao na may Dao? Kung ako sa iyo, pipiliin kong magpakamatay sa oras na ito upang maiwasan ang anumang sakit, kung hindi ay magsisisi ka na dumating sa mundong ito, tinutokso ang aking 33 langit na palasyo, pinapatay ang aking mga kapwa-disipulo ng langit na palasyo ng santo, at hinahamak ang emperador. Hahapoloka ka sa balon tapos hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan ng emperor. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon, magpakamatay ka. Habang nagsasalita ang kabilang partido, hindi sinasadyang malungkot ang mukha ni Yang Yiyu. Alam niyang tama ang sinabi ng taong ito. Gayunpaman, biglang tumangala si Yang Yiyu, ngunit muli niyang ibinalik ang isang mahinang ngiti.
Tumingin sa ulo ng Fifth Heavenly Dao, sinabi niya, sino? Ikaw. Bigla siyang nakaramdam ng interes. Hindi ko inaasahan na may mga talent pa pala sa ilalim ng upuan ng Emperor. Ang mga salita ng taong ito ay tila isang positibong pahayag, ngunit sa katunayan ito ay isang paraan ng pag-atake sa puso, na nagparamdam kay Yang Yiyo ng mahabang panahon. Bakit? Madalas kasi niya itong routine dati, syempre, sa totoo lang, noong malakas ang kalaban at mahina ako. Ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin siya ng taong ito, na ikinatuwa naman ni Yang Yiyo. Noong nakaraan, iniisip niya na ang mga taong nasa ilalim ng upuan ng emperador ay pawang mayabang at mapagmataas na mga tanga. Dahil sa kanilang kayabangan kaya sila ay hinarap niya. Sa hindi inaasahan, siya. Nakilala ang isang matalinong tao ngayon. Sabay-sabay niya itong inatake. Dahil dito, kailangang suriin muli ni Yang Yiyo ang taong ito. Sa pag-iisip ng mabuti, tila sa simula pa lang, maliban sa pinuno ay walang tumitingin sa kanya. Lahat ng iba ay ginawa. Siya. Halatang malakas na tao sa ikalimang antas ng Heavenly Dao, at alam niya na ang kanyang cultivation ay nasa intermediate level lang ng Heavenly Dao. Gayunpaman, kapag mayroon silang ganap na kalamangan sa mga numero, ginamit pa rin nila ang pamamaraan ng pag-atake sa kanyang isip. Kailangang bigyang pansin ni Yang Yiyo ang taong ito. Hindi ako natatakot sa mga may malakas na antas ng paglilinang, ngunit natatakot ako sa mga Maeslan at Tuso. Ang mga ganitong tao ang pinakamahirap pakitunguhan. Nagtanong siya ng isang tanong, na isang pagsubok at paggalang sa malakas, na sinasabi sa kabilang partido na iginagalang kita sa iyong grupo. Ang 5th level Heavenly Dao expert sa lead ay tumitig kay Yang Yiyo na may kinang sa kanyang mga mata at sinabing, sa ilalim ng upuan ng Emperor of the Heavenly Saint Temple ng 33 Heavens Palace, ang Thunder King Kong Duanshingang. Ang Chen Kun Divine Master ng Ascending Clan Yang Yiyo. Tinitigan ni Yang Yiyan si Duanshingang at nagpakilala. Ipinapakita nito na iginagalang niya ang kanyang kalaban. Sa ibang tao naman, mababa talaga ang tingin niya sa kanila. Si Duanshingang, na nagsasabing siya ang King Kong sa ilalim ng Emperador, ay talagang kailangang seryosohin niya. Siya ay isang master, na may malakas na paglilinang, at hindi niya minamaliit ang kaaway. Kapag may absolute advantage siya, gumagamit pa rin siya ng psychological tactics laban sa kanya. Para itong leon na nakikipaglaban sa kuneho. Mukhang hindi ka magpapakamatay. Tinitigan ni Duanshingang si Yang Yiyan. Hahaha. Tumawa ng malakas si Yang Yiyan, at pagkatapos ay sinabi ang bawat salita, ano sa palagay mo? Tinanong niya si Duanshingang bilang kapalit, at agad na idinagdag, sa totoo lang, kung mayroong isang tao sa antas ng hidaw sa inyo, maaaring matakot ako sa iyo ngayon, ngunit sa kasamaang palad ay wala ka nito. Ikaw naman, na nasa ikalimang antas ng Tiandao, hehe, hindi ko talaga ito sineseryoso. Ang sabihin ng totoo, maaaring isang suntok lang ang kailangan mo para mamatay. Gumamit si Duanshingang ng routine para takutin siya gamit ang psychological technique, para lang abalahin ang magulong puso niyang Dao. Sa kabaligtaran, maaari rin niyang gamitin ang routine na ito kay Duanshingang, at mas mahusay siya kaysa sa kanya. Hindi ba para takutin lang ang mga tao? Ang gawaing ito ay aking ninuno. Gaya ng inaasahan, habang sinasabi niya ito, napansin niyang bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Duanshingang. Itinago niya ito ng husto. Sa kasamaang palad, si Yang ay may mata ng langit at lupa, at maaari lamang makuha ang kaunting pagbabago. Siya ay napakasaya, alam na si Duanshingang ay nagsimulang mag-alinlangan sa kanyang pusong Dao. Siyempre, alam din niya na ang munting trick na ito ay hindi magkakaroon ng malaking epekto, ngunit kahit kaunti ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa puso ni Duanshingang, ang mga salita ni Yang Yiyo ay nagdulot ng kaunting ripple. Pinag-aralan niyang mabuti si Yang Yiyo bago umalis sa bundok, at napagpasyahan niya na si Yang Yiyo ay talagang isang matigas na tao. Ang batang ito ay maaaring palaging talunin ng malakas sa mahina, at ang kanyang mga trick at trump card ay walang katapusan. Maraming mga masters ng Heaven Clan ang namatay sa kanyang mga kamay. Maraming misteryo ang bumabalot kay Yang Yiyo, kaya hindi siya nang ahas na maliitin ang kalaban, kahit na si Yang Yiyo ay mukhang nasa Heavenly Dao realm, hindi siya cultivator ng Heavenly Dao rules. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat!